Ang batang ito ay nasagasaan ni Truck-sama. Sa sandaling iyon, isang diyosa ang nagpakita na nagsasabing ipapadala siya sa isang mundo ng mga espada at mahika. Pero ang hindi niya inaasahan ay kaya niyang talunin ang malalaking halimaw sa isang suntok lang. Literal, kahit 5 taong gulang pa lang, kaya niyang patumbahin ang kahit anong halimaw. Pero bago makarating sa puntong ito, ipinakita sa eksena ang sahig ng isang kwarto. Isang batang lalaki ang nakaupo na napapaligiran ng mga tambak na manhwa na naging bahagi ng kanyang buhay mula pagkabata. Mataman siyang nakatitig sa isa sa mga bukas na kwento sa kanyang harapan. Sa bawat pagbasa, lagi siyang nauwi sa iisang konklusyon. Ang bida ay mukhang masyadong kaawa-awa. Hinahangaan niya ang mga may tagong lakas na nakatago sa ordinaryong anyo, ngunit inilalabas sa tamang sandali. Mula pagkabata, pangarap na niyang maging isa sa mga misteryosong makapangyarihang karakter na ito. Sa paglipas ng mga taon, nalinang niya ang kakayahang tumulong sa iba nang hindi napapansin. Isang matandang babae ang nahihirapang itulak ang isang mabigat na kariton. Bigla na lang, nawala ang bigat, na naging dahilan para maging madali ang pagtulak sa kariton. Nagtaka siya kung bakit nawala ang bigat. Nakatago sa likod ng isang pader, pinanood niya ang eksena ng may kasiyahan. Maingat siyang lumayo, iniiwasang matuklasan. Nagpasya siyang sapat na ang kanyang naitulong sa araw na yon. Umalis siya, pinaplano kung sino ang tutulungan niya kinabukasan, pinapanatili ang 10 taong rutina. Kontento na hindi siya nakita, nabangga siya ng isang 8 toneladang truck. Nagising siya sa isang hindi kilalang lugar. Tumayo siya, nalilito, sinusubukang intindihin kung nasaan siya, sigurado siyang naaksidente siya. Isang boses ng babae ang nagsabi na ito ay isang mundo ng mga espada at mahika. Sa kanyang harapan, isang babaeng may pakpak ang lumitaw na lumulutang, sinasabing hinihintay niya siya, ang dalisay na kaluluwa. Nagpakilala siya bilang si Hersha, ang diyosa ng mundong iyon, at inanunsyo na bubuhayin niya siya. Tinanong niya kung kilala na ba siya nito. Kinumpirma ni Hersha, ipinapaliwanag na isa siya sa mga bihirang tao na tumutulong nang hindi naghahanap ng pagkilala. Maraming Diyos, sabi niya, ang nagulat sa kanyang mga ginawa. Nakikinig lang siya sa mga salita ng diyosa. Napagtanto niya na gaano man siya magsumikap na hindi mapansin, hindi niya naloko ang mga Diyos. Pinanood siya ni Hersha ng tahimik sa loob ng ilang sandali. Lumingon siya at tinawag siyang nakakatuwa, tulad ng inaasahan niya. Inanunsyo niya na bibigyan niya siya ng basbas para maging kahit anong gusto niya. Maaari siyang maging isang bayani, isang hari ng demonyo, isang dragon, o kahit isang makapangyarihang pinuno. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gusto niyang maging. Sumagot siya na gusto niyang maging isang EAC na nagpalito sa diyosa sa acronym. Sumigaw siya na gusto niyang maging isang karakter na may tagong lakas. Ipinaliwanag niya na palagi niyang nararamdaman na may kulang sa kanyang mabubuting gawa. Naalala niya ang pagpapaypay sa mga tao ng palihim para palamigin sila, at kung paano niya nilinis ang mga kalsada nang walang nakakapansin. Sinabi niya na hindi ito pagiging isang tunay na EAC dahil masyadong maliit ang kanyang mga ginawa. Ang isang karakter na may tagong lakas ay hindi napapansin, ngunit nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan kapag kinakailangan, na nag-iwan sa lahat sa paligid na humanga sa kanilang lakas. Sa wakas ay naunawaan ng diyosa na gusto niyang magkaroon ng napakalaking kapangyarihan, ngunit nakatago at hindi pinapansin. Idineklara ang kanyang kapalaran, inanunsyo ni Hersha na muli siyang isisilang bilang isang karaniwang tao sa bagong mundong ito. Ang kanyang lakas ay hihigit sa sinumang bayani, hari ng demonyo o dragon. Gayunpaman, nagbabala siya na sa sandaling malantad ang kanyang kapangyarihan, bibigay ang kanyang puso. Natigilan siya nang marinig ang kondisyon at nagtanong kung bakit iyon mangyayari. Binaliwala ang kanyang mga protesta, hiniling ng diyosa ang kapayapaan sa kanyang malungkot na landas. Lumipas ang 2 taon, at napagtanto niya na ang diyosa ay napakasama sa pakikinig sa mga hiling. Isang grupo ng mga lobo ang lumitaw sa kanyang harapan, ngunit sinisigurado niya sa kanyang sarili na kontrolado ang lahat. Hinarap niya ang higanting lobo at idineklara ang kanyang sarili bilang pinakamalakas sa lugar. Sa isang iglap, lahat ng lobo ay nakahandusay sa lupa. Pinagmasdan niya ang resulta at nagkomento kung gaano kasigla ang lakas na ito. Tumayo ang pinuno ng grupo at nagtaka siya kung hindi ba 5 lang sila. Pagkatapos ay tumakas ang lobo sa napakabilis. Pinanood niya ang pagtakas, humanga sa bilis nito. Habang nanonood, napagtanto niya na hindi apektado ang kanyang puso kung mga halimaw lang ang makakatuklas ng kanyang lakas. Ngunit ang lobo ay tinamaan ng isang atake at bumagsak sa lupa. Nakarating siya sa hayop at hiniling na maghintay ito. Hindi nagtagal, nagsimula siyang tumakbo para pigilan ang lahat ng natitira. Pagkatapos ng pangangaso, lumingon siya sa paligid at napansin na wala ng mga halimaw o tao sa malapit. Si Urian, isang 9 na taong gulang na reincarnate, ay nagpa siyang bumalik sa nayon. Habang papalapit siya, may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Isang babae ang kumpronta sa kanya, tinatanong kung saan siya nagpunta nang hindi nagsasabi kaninuman, at sumagot siya na sumakit ang tiyan niya. Pinagalitan niya ito, sinasabing dapat nagsabi siya at hindi lumabas mag-isa dahil mahina siya. Ipinaalala niya sa kanya ang mga kalapit na grupo ng lobo at humingi lang siya ng paumanhin.
Lumingon siya sa ibang mga bata at nagkomento na kakaunti ang mga lobo na nagpahirap sa gawain sa bukid. Sabi ng isa sa mga lalaki, lahat ito ay dahil sa mga panalangin ng pari na nagpadali sa pagsasaka. Pagkatapos ay hiniling niya na sana wala ng mga grupo ng lobo. Isang lalaki ang humawak sa kanyang ulo, tinatrato siya ng may paghamak. Ibinagsak niya ito sa lupa, sinisigawan ang mga ulila na huwag mag-isa. Tumakbo ang babae papalapit sa kanya, tinatawag ang kanyang pangalan. Ininsulto siya ng lalaki dahil sa pagiging pandak at mahina kahit pa kinupop siya. Lumapit ang kaibigan niya at tinanong kung ayos lang siya. Nakahiga sa lupa, humingi ng paumanhin si Yurian, guminhawa na hindi siya natuklasan. Inutusan ng direktor ang lahat na kunin ang kanilang mga walis at lumabas, hindi kailanman inakala na siya ang pumatay sa mga halimaw. Nagbanta siya na kung sino man ang hindi makakabisa ng kanta ay iwan sa mga lobo, na nag-isip si Yurian na ito ang tunay na bese. Kumakanta ang mga bata na masaya sila, kahit na mga ulila sila. Patuloy silang nagwawalis, nakangiti dahil inaalagaan sila ng direktor. Habang nagwawalis, kumakanta sina Yurian at mga babae na binibigyan sila ng pagkain ng mga taga-nayon. Pinapanood ng mga matatanda ang mga bata at nagkokomento kung gaano nila gustong suklian ang kanilang mga pagsisikap. Pinupuri nila ang direktor sa pagiging mabait at sa pagkukop sa mga ulilang walang tirahan. Isang babae ang humiling sa kanyang asawa na kumuha ng manok para sa mga bata na ikinatuwa nila. Kalaunan, isang masaganang pagkain na may manok at inumin ang inihain sa mesa. Nagpapakasawa ang direktor sa pagkain ng 2 hita ng manok. Sa kabilang sulok, patatas lang ang laman ng isang plato. Pinagmamasdan ni Yurian ang pagkain sa kanyang harapan. Nakaupo ang mga bata sa sahig at nagtataka siya kung bakit patatas lang ang mayroon. Isang babae ang nagtanong kung bakit hindi nila nakuha ang manok na idinonate ng ginang. Sinabihan siya ng isang mas matandang lalaki na kumain ng tahimik, sinasabing mas mabuti ito kaysa magutom sa labas. Naiinis na tumingin si Yurian sa direktor. Nakuha ng babaeng may pulang buhok ang atensyon ng lahat at inanunsyo ang espesyal sa araw na yon. Nagtipon ang mga bata sa paligid, nagulat na makitang nagdala siya ng mga itlog. Ipinaliwanag niya na kinuha niya ang mga ito ng palihim mula sa ginang at iminungkahi na kainin nila ito agad o ihalo sa patatas. Napuno ng pananabik ang grupo, at isa sa kanila ang nagsabing kakainin na niya agad ang kanyang itlog. Nakatitig si Yurian sa pagkain, naglalaway. Inalok siya ng babae ng sarili niyang itlog, na ikinagulat niya. Ipinilit niya, sinasabing masyado siyang payat at iwan siya ng direktor kung mananatili siyang ganoon. Kahit na, tumanggi siya at sinabihan siyang kainin ang sa kanya. Lumapit siya at sinubukang pilitin siyang tanggapin ito, sinasabing masisira ang itlog. Ang malakas na tunog ng kanyang tiyan ang pumutol sa sandali at hinawakan niya ang kanyang braso. Nagulat, tinitigan niya ito, hindi alam ang sasabihin. Tumawa lang siya at iginiit na kumain siya. Ngumiti si Yurian, sinasabing hindi siya gutom habang naaalala niya noong unang dumating sa mundong ito. Naaalala niya kung paano siya trinato bilang isang kinamumuhian na ulila. Sa kanyang mga alaala, malakas na ibinagsak ang kanyang katawan sa lupa. Sinabihan siya ng isang mga ngalakal na umalis, sinasabing tinatakot niya ang mga customer. Seryoso siyang pinagbantaan ng lalaki kung magpapakita pa siya ulit dahil napakahirap ng buhay ng isang ulila. Walang nagtanggol sa kanya at ang pagiging masungit ay bahagi ng araw-araw. Kahit kinamumuhian, naaalala niya ang sandaling nakahiga siya sa lupa. Pagkatapos, isang babae ang nakakita sa kanya at napagtanto na nag-iisa rin siya. Nagpakilala siya bilang si Ella at inanyayahan siyang sumunod sa kanya. Ipinaliwanag niya na kahit malupit ang direktor, mayroon man lang pagkain at matutuluyan doon. Makinig na mabuti si Yurian sa bawat salita. Muling kumalam ang kanyang tiyan. Hawak ang kanyang kamay, dinala niya siya sa direktor at hiniling na kukupin siya. Pinagmasdan siya ng lalaki nang may pagdududa. Tiniyak sa kanya ni Ella na dahil lalaki siya, magiging malaking tulong siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano siya kabait. Bumalik sa kasalukuyan, ibinigay niya ang itlog sa kanyang kaibigan. Naglagay siya ng isang piraso sa bibig nito at iminungkahing pumunta sila sa Magic Academy. Sinasabi niya na doon, makakapag-aral siya at makakakain ng kahit gaano karami. Natuwa ang ibang mga bata at sumigaw na gusto rin nilang sumama. Niyakap ni Ella ang lahat at nagpa siyang sabay-sabay silang pupunta. Nagdiwang ang grupo ng may pananabik, nang angarap ng lahat ng masasarap na pagkain na makukuha nila. Nagkomento si Yurian na sa halip na magtrabaho ng mabigat, lahat ay makakapag-aral. Iminungkahi niya na mabuhay sila roon sa abot ng kanilang makakaya hanggang sa araw na umalis sila. Bigla, tinawag ng direktor ang mga bata sa labas na nagsasabing may magandang balita siya. Inihayag niya na si Ella ay inampon na at hiniling sa lahat na batiin siya. Nakatayo si Yurian nang hindi kumikibo, hindi alam ang sasabihin. Humingi ng paumanhin si Ella sa hindi niya pagiging kasama nila hanggang sa huli. Sabi ng mga bata masaya sila, pero naiinggit din sa kanya. Pagkatapos ay nag-anunsyo ang direktor ng mas maraming magandang balita at tinawag si Yurian. Binati niya ito, sinasabing siya ang magiging sakripisyo para sa Diyos na lobo. Pinutol siya ni Ella, sumisigaw na hindi ito bahagi ng usapan dahil nangako siyang aalagaan si Euron kung siya ay ampunin.
Lumingon ang lalaki sa bata at nagtanong kung alam niya kung bakit nawawala ang mga grupo ng lobo. Sabi ni Euron alam niya pero sabi ng direktor mali ang iniisip niya. Ipinaliwanag niya na hindi nagpapakita ang mga lobo dahil nakakatanggap sila ng regular na alay sa Diyos na lobo. Sinasabi niya na si Euron ay pandak at mahina, hindi kayang maging isang mabuting manggagawa. Pagkatapos ay idineklara niya na ang kanyang sakripisyo ay magliligtas sa nayon at dapat siyang batiin ng lahat. Sumigaw si Ella ng pangalan ng direktor. Tumakbo siya palapit dito at inalok ang sarili bilang sakripisyo, nagmamakaawa na iligtas si Euron. Isang kamao ang lumipad patungo sa kanya. Pinigilan ng lalaki ang suntok sa huling segundo, sinasabing hindi maaaring masira ang paninda. Mula noon, hindi na inulit ni Ella ang mga salitang iyon. Inanunsyo ng direktor na hindi lang si Euron, kundi pati na rin ang ibang mga bata ay isasakripisyo. Pagkatapos nito, inutusan niya ang lahat maliban kay Euron na kunin ang kanilang mga walis at umalis. Mag-isa, nag-iisip ang bata kung ano ang dapat niyang gawin. Iniisip niyang lihim na harapin ang Diyos na lobo at pagkatapos ay umalis sa isang lihim na paglalakbay. Isang boses ang biglang tumawag sa kanya at lumingon siya. Nakilala niya ang figura sa pinto. Lumitaw si Ella na tumatawag sa kanya. Tinanong ni Euron kung ano ang nangyari pero tinanong lang niya ang korona ng bulaklak sa kanyang buhok. Gusto niyang malaman kung ano ang tingin niya sa bago niyang gupit na ginawang kamukha ng sa kanya. Pinutol niya ito, sinasabing walang oras para dyan at kailangan nilang magpalit agad ng damit. Naghahanda siyang magpalit, sinasabing dahil payat siya, kasya sa kanya ang damit niya. Nalilito, tinanong niya ang dahilan ng pagpapalit at kung ano ang ibig niyang sabihin. Walang pag-aalinlangang ibinunyag ni Ella na siya ang magiging sakripisyo sa kanyang lugar. Tinanong ni Euron kung naintindihan ba talaga niya kung ano ang ibig sabihin yon. Sa isang kalmadong ngiti, kinumpirma niyang naintindihan niya dahil isinakripisyo rin ang kanyang nakababatang kapatid. Nakatitig siya rito, sinusubukang iproseso ang masakit na revelasyon. Ipinaliwanag ni Ella na noong makilala niya ito, akala niya'y nabuhay muli ang kanyang kapatid. Dahil magkamukha sila, gusto niya palaging alagaan siya ng husto. Nanatiling tahimik si Euron, nakikinig sa bawat salita. Pagkatapos ay nagmakaawa siya na tumakbo ito sa pinakamalayong lugar, dahil hindi niya kakayanin na makita muli ang pag-alis ng kanyang kapatid. Ang ideya ng pagtakas mag-isa ay nag-iwan sa kanya na hindi makagalaw. Iminungkahi niyang tumakas sila ng magkasama at tinanong kung bakit siya nagpipilit na maging sakripisyo. Sumagot si Ella na madali silang mahuhuli dahil napakabilis ng mga matatanda. Sinasabi niyang may plano siya at ipinaliwanag na magiging marahas ang direktor sa oras na makita niya ang buhok niya. Sabi niya na kapag nawalan siya ng kontrol, nakakalimutan niya ang oras na nagbibigay kay Euron ng pagkakataong makatakas. Hinawakan niya ang korona ng bulaklak sa kanyang ulo. Pagkatapos, inilagay niya ito sa sarili niya at hiniling na mabuhay siya para sa kanya. Naiintindihan ni Euron na hindi ligtas ang lugar ng pag-aampon at mas gugustuhin niyang iligtas siya. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, napagtanto na kahit sa kanyang napakalaking lakas, wala siyang magawa. Bigla, pumasok ang direktor sa kwarto, may hawak na kutsilyo. Tinitigan niya si Ella at tinanong kung anong nangyari sa buhok niya. Ang talim ay kumikinang sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pareho nilang pinapanood siya at sinusubukang magpaliwanag ni Ella. Hinawakan siya ng lalaki sa ulo, tinawag siyang mahalagang paninda. Nagreklamo siya na bababa ang halaga niya sa ganitong paraan, habang nanonood si Euron, paralisado. Sumigaw siya ng pangalan niya at inilabas ang kapangyarihang nakapaloob sa kanya. Isang matinding liwanag ang pumuno sa kanyang mga mata, sumasalamin sa enerhiya sa paligid niya. Dinala niya ang isang kamay sa kanyang dibdib, nararamdaman ang reaksyon ng kanyang puso sa paglabas ng kanyang lakas. Nararamdaman ni Euron na kumakabog ng malakas ang kanyang puso, naaalala ang sumpang ibinigay ng Diyosa. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagbabala na sa sandaling malantad ang kanyang kapangyarihan, bibigay ang kanyang puso. Samantala, mahigpit na hawak ng direktor si Ella. Nakatitig ang kanyang mga mata sa korona ng bulaklak sa buhok nito. Sa isang baluktot ng ngiti, tinanong niya kung gusto niyang matulad sa sinapit ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos, nang may kalupitan, nagpasya siyang magbunyag ng isang sikreto. Sinasabi niyang siya mismo ang Diyos na lobo, at inaamin niyang siya ang may kagagawan sa sinapit ng kanyang nakababatang kapatid. Walang emosyon niyang ipinaliwanag na pagkatapos itong mangyari, kumita siya rito. Idineklara ng lalaki na isang karangalan para sa mga ulila na magdala ng pakinabang sa nayon, kahit nasa trahedya. Inasar niya ang bata, sinasabing mabait ito hanggang sa huli, naniniwalang mabuti ang magsilbi bilang sakripisyo. Tumatawa siya habang hawak si Ella, na nanlambot sa kanyang mga bisig, at may kasiyahan niyang napansin na hindi na ito gumagalaw. Tahimik lang na pinapanood ni Euron ang eksena. Lumingon sa kanya ang direktor, iwinawasiwas ang kutsilyo, at inanunsyo ng walang pagsisisi na wala na ang kanyang kaibigan. Ipinaalala niya na si Ella yon, ang laging nag-aalala sa kanya. Nangako siyang ipapadala siya sa tabi nito sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, naalala ni Euron noong nakilala niya ito. Ang mga usapan, tawanan, at ang paraan kung paano niya ito palaging pinoprotektahan. Kung paano niya isinakripisyo ang sarili para sa kanya.
Pagkatapos, tinanong niya ang sarili kung bakit siya nag-atubili pa. Tinitigan siya ng lalaki, nalilito sa biglaang pagbabago. Tumalikod ang bata, abala sa mga alaala ng diyosa. Tinanong nito kung bakit gusto pa rin niyang maging isang iase. Kinuwestiyon niya kung mas simple bang maging bayani o hari ng demonyo, at kung sa kaibuturan ay gusto lang niyang mapansin. Sumagot si Euron na ginagamit ng mga bayani at hari ng mga demonyo ang kanilang kapangyarihan para sa mga tao o demonyo. Tahimik na nakinig ang diyosa at idineklara niya na hindi niya gusto ang ideyang iyon. Sa kasalukuyan, sa wakas ay nagpasya na ang bata. Gusto niyang gamitin ang kanyang lakas para protektahan ang mga mahal niya. Sa isang kilos, pinakawalan niya ang atake. Direktang tinamaan ng suntok ang direktor. Tumagos ang enerhiya sa gusali at pumailan lang patungo sa kalangitan. Tumilapon ang katawan ni Ella dahil sa lakas ng tama. Tumakbo si Uriam at sinalo siya sa kanyang mga bisig. Tinawag niya ito sa desperasyon. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging huli habang umuubo ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kabigatan ng sitwasyon. Muli niyang isinigaw ang pangalan nito at tumugon ito ng mahinang bulong. Muling tinawag ni Euron ang pangalan ni Ella. Pagkatapos, nagpadaloy siya ng enerhiya sa kanyang mga kamay at ginamit ang kakayahang magpagaling. Dahan-dahang nagsimulang magsara ang kanyang sugat. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang hindi pa huli ang lahat. Ngunit habang hawak niya ito, bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng sumpa. Nawala ang kanyang tingin sa winasak na abot-tanaw. May matatag na boses, idineklara niyang wala siyang pinagsisisihan. Pagkatapos ng pagsabog ng kapangyarihan, nagtaka siya kung bakit buhay pa rin siya. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang direktor na nakahandusay sa sahig, at bigla, naintindihan niya kung bakit. Kung papatayin niya ang kanyang mga kaaway bago nila mapagtanto ang kanyang lakas, hindi siya maapektuhan ng sumpa. Sa sandaling iyon, isinilang ang isang kakilakilabot na bida, isang may taglay na nakatagong lakas. Salamat sa diyosa, si Hersha, nagising si Euron sa isang bagong mundo. 4 na taon na ang lumipas mula nang iligtas niya si Ella mula sa direktor na iyon. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang napakalaking halimaw sa kanyang harapan. Hinarap niya ang nilalang sa unahan, hindi gumagalaw at alerto. Pinanood siya pabalik ng halimaw, sinusukat ang bawat galaw niya. Sa isang iglap, napagtanto niyang nakalimutan niyang uminom ng gatas kaninang umaga. Nagreklamo siya ng malakas na halos hindi siya tumangkad sa nakalipas na 4 na taon. Naisip niya kung ano kaya ang karaniwang tangkad para sa isang 13 taong gulang. Sumugod ang nilalang at sinubukang tamaan siya ng isang malakas na atake. Sa isang iglap, natalo ang halimaw at bumagsak sa lupa. Lumingon si Urian at pinanood ang hindi gumagalaw na nilalang sa gitna ng mga puno. Pinagmasdan niya ang talunang nilalang na nakahiga sa lupang puno ng dahon. Iniisip niya kung makakatulong ba sa pagtangkad niya ang pagkain ng sungay ng usa. Sa harap ng isang malaking gusali, isang boses ang tumawag kina Ella at Euron. Ipinapaalam ito sa kanila na pareho na silang nasa tamang edad para kumuha ng entrance exam ng Magic School. Ang madring kumupop sa kanila, si Sister Arlen, ay nagtanong kung nakapaghanda sila ng mabuti para sa pagsusulit. Binati sila ng ibang mga bata ng good luck, at sinabi ni Ella na dahil sa kanya, handa na sila. Nagkomento ang madre na may dahilan siguro kung bakit kinuha ng Panginoon ang direktor at iniligtas silang dalawa. Hiniling niya sa kanila ang banal na biyaya, at nagpasalamat sila, nang angakong papasa sila anuman ang mangyari. Ang Magic School ang pangarap na nabuo sa lumang bahay ampunan na iyon. Para kay Urian, gayunpaman, may isa pang dahilan kung bakit niya ito pinuntahan. Ang nakalipas na 4 na taon ay nakakabagot, na ginugol lamang sa paghahanap ng mga halimaw ng palihim. Ngayon, hindi na siya makapaghintay na hayagang hamakin ng mga tao. Naniniwala siya na mayroong isang mundo ng pantasya para sa isang bida na minamaliit ng lahat. Kaya naman talagang nasasabik siya sa naghihintay sa kanya. Sa wakas, nakarating sila sa Royal School of Magic, isang institusyong itinatag ng maharlikang pamilya upang sanayin ang mga talentong may kakayahang protektahan ang mga tao mula sa mga halimaw. Sa araw ng pagsusulit, isang maharlika na nagngangalang Chris ang humanga sa marangyang pangunahing tarangkahan. Tumingin siya sa paligid, sinusuri ang ibang mga kandidato. Napansin niya na karamihan sa kanila ay nakasuot ng asul na brooches, isang simbolo ng pagiging maharlika, tulad ng sa kanya. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang partikular na kandidato. Napansin niya ang pulang brooch na nakakabit sa damit nito at nagtaka kung siya ba ang prinsesa ng maharlikang pamilya. Nakangiti, nagkomento siya na ang pagsusulit na ito ay hindi para sa kahit sino lang. Pagkatapos ay napatingin siya sa ibang direksyon at kinuwestiyon kung ano talaga ang kanyang nakikita. Nakita ni Chris sina Euron at Ella na papalapit, napansin na wala ni isa sa kanila ang nakasuot ng brooch. Nagsimulang tumawa si Euron sa eksenang nagaganap sa kanilang harapan. Lumapit si Chris at tinanong kung paanong ang mga hamak na nilalang ay nangahas mangarap na makapasok sa Magic School. Sumali ang ibang mga maharlika sa panunukso, at isa sa kanila ay nagtanong kung marunong ba silang dalawa magbasa. Iminungkahi naman ng isa na dapat silang magpasalamat na lang sa pagkakataon. Nagalak si Urian dahil ito mismo ang uri ng sitwasyon na inaasahan niyang maranasan. Naiinis, sumagot si Ella sa mga maharlika habang sinusubukang pigilan ang kanyang galit.
Hindi nagtagal, tumalikod siya para umalis, ngunit tinawag siya ng boses ni Euron. Huminto si Ella at pinayuhan siyang huwag makinig sa sinasabi nila. Ipinaliwanag niya na mas pinapahalagahan nila ang katayuan kaysa sa mga tao, habang si Chris ay nanonood na may ngiti ng kasiyahan. Nagmamadaling tumakbo si Euron para habulin siya, hinihiling na maghintay. Sa sandaling iyon, isang boses ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng 29 na entrance exam ng paaralan. Ipinaliwanag ng Headmaster Mages na ang tungkulin ng mag-aaral ay protektahan ang mga tao gamit ang espada at mahika. Ipinapaalam niya sa kanila na susubukin ng pagsusulit ang kanilang mga pangunahing kasanayan sa espada at ang kanilang mga kapangyarihang mahikal. Nagbulungan ang ibang mga estudyante tungkol sa presensya ng isang karaniwang tao, pinagdududahan ang kanyang kakayahang lumaban. Isang lalaking may pairing ang nagpakilala bilang si Garion Bay, ang tagapagturo para sa pagsusulit sa pag-espada. Inutusan niya ang mga kandidato na kunin ang mga espadang pangsanay sa kanilang harapan. Ipinakita niya ang ehersisyo sa pamamagitan ng pagputol sa target sa likuran niya gamit ang isang pirasong papel. Nagulat ang mga kandidato sa katumpakan at lakas na ipinakita mula sa malayo. Sinuri ni Garion B ang listahan ng mga pangalan at tinawag ang unang kandidato na si Tayon. Isang babaeng may puting buhok ang sumagot sa tawag at lumapit. Inilagay siya sa posisyon ng tagapagturo at sinabihan siyang magsimula kapag handa na siya. Tinanong ni Taehyun kung madidisqualify ba siya kung hindi niya maputol ang target sa isang subok lang. Sumagot si Garion B na hindi dahil wala silang inaasahan sa pagganap ng kandidato. Nagtapos siya sa pagsasabing dahil sila ay mga bata pa lamang, dapat nilang gawin lang kung ano ang kanilang makakaya. Hinampas ni Tae ang training dummy. Nagkomento ang tagapagturo na hindi man lang niya ito naputol sa kalahati at tinawag ang susunod na pangalan. Humakbang si Chris at hinati sa gitna ang target. Di nagtagal, hinati rin ni Rachel ang training dummy sa dalawa. Sinuri ni Garion B ang listahan at tinawag si Ella. Tumugon siya at pumwesto sa tabi ni Yurian. Pinalakas ng bata ang kanyang loob, sinasabing ang kailangan lang ay maputol ang kalahati at madali niya itong magagawa. Nagpasalamat si Ella sa kanya para sa pagpapalakas ng loob na may maikling ngiti. Pumwesto siya sa harap ng target at sinenyasan siya ng tagapagturo na magsimula na. Pinagtawanan siya ng mga mahalika, sinasabing nakakahiya na kasama ang mga karaniwang tao sa pagsusulit. Huminga ng malalim si Ella at ibinuhos ang lahat ng lakas sa kanyang atake. Naalala niya ang sandali 4 na taon na ang nakalipas, nang mabigo siyang protektahan si Yurian. Nakatuon ang kanyang tingin sa target sa kanyang harapan. Sa isang hampas, tinagpas niya ang buong itaas na bahagi ng training dummy. Maingat na pinagmasdan ni Instructor Garion Ui ang resulta ng hiwa ni Ella. Pinanood ni Yurian ang kanyang pagganap na may bahagyang ngiti. Nagulat ang mga kandidato sa lakas ng tama. Natigilan ang mga tao, nagtataka kung paano nagawang isang karaniwang tao ang unang nakaputol ng buo sa target. Mariing idineklara ni Ella na ngayon ay siya na ang magpoprotekta kay Yurian, sinasabing mahina pa rin ito. Nanatiling tahimik si Garion B ng ilang segundo, sinusuri ang nangyari. Isang magic wand ang inilagay sa gitna ng target. Kahit gamitin pa ang lahat ng kanilang lakas, walang ibang kandidato ang makakatabos dito. Para maputol ang target, kailangang palakasin ang sandata gamit ang mahika. Ginawa ito ng babae nang hindi namamalayan, isang bagay na mahirap kahit para sa isang matanda. Kinilala ng tagapagturo ang kanyang talento at tinawag ang susunod na pangalan sa Yurian. Isang espadang pangsanay ang nakatusok sa lupa sa harap niya. Kinuha ito ni Yurian at naghanda na para simulan ang pagsusulit. Pinahintulutan siya ni Garion B na magsimula kapag handa na siya. Habang iwinawasiwas niya ang talim, halos hindi niya nagawang gasgasan ang ibabaw ng target. Tahimik na pinagmasdan ng tagapagturo at ng mga kandidato ang resulta. Di nagtagal, umalingaw ang tawanan sa mga maharlika, sinasabing ang isang mahinang karaniwang tao ay karaniwang tao pa rin. Ngumiti lang si Yurian, tiyak na malapit nang magsimula ang susunod na pagsusulit. Isang bagong target ang inilagay sa gitna ng silid para sa pagsusulit sa mahika. Ipinaliwanag ni Instructor Yi na gagamit sila ng isang mahiwagang kagamitan upang tamaan ito. Inamin ng isa sa mga maharlika na hindi siya marunong gumamit ng mahika, at mahinahon siyang tiniyak nito. Ipinakita niya kung paano lumilikha ng tubig ang kagamitan kahit walang kontrol ng gumagamit. Pagkatapos ay inanunsyo niya na ang unang kandidato ay si Chris. Itinaas ni Chris ang wand at nagpakawala ng isang bugso ng tubig patungo sa target. Tumpak na tumama ang atake sa gitna at pinuri ng tagapagturo ang kanyang mahusay na pagganap. Masayang binati siya ng kanyang mga kaibigan. Pinabalik siya ni E sa kanyang pwesto at tinawag ang susunod, si Yurian. Agad siyang sumagot habang pinalalakas ni Ella ang kanyang loob ng may tiwala. Paglapit, iniabot niya ang kanyang kamay para tanggapin ang magic wand. Natural niyang kinuha ang bagay na iniabot sa kanya. Sa sandaling hawakan niya ito, nabasag ang wand sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pinagalitan siya ni Chris, sinasabing hindi dapat tumayo ang isang karaniwang tao sa harap ng isang maharlika. Tahimik siyang tinitigan ni Yurion, walang ipinakitang reaksyon. Sumigaw si Ella ng kanyang pangalan, at nagbabala ang tagapagturo na hindi papayagan ang mga away sa pagitan ng mga kandidato.
Tiniyak niya sa kanya, sinabing ayos lang habang pinupulot niya ang isa sa mga piraso. Hawak niya ang piraso na may tiwalang ngiti. Nagpasalamat siya kay Chris, sinasabing ngayon lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Naghahanda siyang kunin ang pagsusulit gamit ang sirang wand. Plano niyang sadyang bumagsak na naglalayon para sa perpektong papel ng isang karakter na may nakatagong lakas. Isang maliit na enerhiya ang nagtipon sa dulo ng piraso. Ngunit habang sinusubukan niyang gawin ang spell, isang napakalakas na kapangyarihan ang sumabog sa kanyang direksyon. Natigilan si Euron sa hindi inaasahang lakas ng sarili niyang atake. Tumingin sina Ella at Instructor Yay sa eksena, at pinanood ng lahat ng iba pang kandidato ang resulta. Walang masabi si Euron sa nangyari. Tiningnan niya ang basag na wand at napagtanto niyang malaki ang problema niya. Nag-react ang mga kandidato, nalilito sa hindi inaasahang resulta ng pagsusulit. Tinitigan ni Instructor Yay at Ella si Yurian, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Nagbulungan sina Chris at ang kanyang mga kaibigan sa pagkadismaya sa kanilang nakita. Nagtaka si Yurian kung nasira ba ang mahiwagang kagamitan dahil sa lakas ng kanyang mana. Sumigaw siya na kasalanan iyon ng kagamitan, sinasabing may depekto ito. Tumanggi si Chris na tanggapin ito, iginigiit na hindi kailanman masisira ng isang karaniwang tao ang isang bagay na tulad niyon. Nagkomento ang ilang maharlika na lumana ang gamit at nagkataon lang na nasira sa kanyang pagkakataon. Kasunod nito, nagpasalamat si Yurian kay Chris, nakahina ng maluwag dahil sa magandang dahilan. Tiningnan niya ang sirang wand at nagreklamo na masyado itong mahina para sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, lumingon siya sa target, determinadong ipagpatuloy ang kanyang pag-arte, at hindi ilantad ang sarili. Inanunsyo ni Headmaster Mages ang huling pagsusulit, ang pagharap sa isang mahiwagang oso sa gubat sa mga pangkat ng 3. Ipinaliwanag niya na walang silbi ang magagaling na kasanayan kung hindi mo kayang harapin ang mga halimaw. Lumingon si Ella kay Euron, nasasabik sa huling pagsusulit. Ipinaalala niya sa kanya na isang hakbang na lang sila mula sa kanilang pangarap at kailangan nilang ibigay ang lahat para makapasa. Masayang sumang-ayon si Euron habang isang boses ang nag-aanunsyo ng mga takdang aralin sa koponan. Ang parehong boses ay nagpapaalam sa kanila na ang mga kandidato na may parehong marka ay dapat magtipon upang bumuo ng kanilang mga grupo. Napansin ni Ella ang simbolo na lumitaw sa kanyang dibdib. Isang kandidato ang lumapit na itinuturo ang kaparehong brooch na nakakabit sa kanyang damit. Tinawag niya at ng kanyang kasama si Ella para sumama sa kanila at magtungo sa gubat. Nag-react ang mga kalapit na maharlika, galit sa swerte ng isang karaniwang tao na sumali sa koponan ng prinsesa. Ngumiti si Yurian nang makita ang nabuong grupo ni Ella. Nagpaalam si Ella nang angakong gagawin ang kanyang makakaya. Kumaway siya pabalik, binabati siya ng swerte. Di nagtagal ay napagtanto niya na nakatayo pa rin siya kasama ang ibang mga kandidato, ngunit walang markang lumitaw. Nagsimula siyang magtaka kung naiwan na ba siyang walang koponan hanggang sa lumapit ang dalawang kaklase. Sumama sa kanya ang dalawa, kinukumpleto ang hindi pa na-assign na koponan. Isa sa kanila ang lumapit ng masigla at kinumpirma kung si Yurian ba ang kausap niya. Nagpakilala siya bilang si Rachel at sinabing pinanood niya siya sa panahon ng pagsusulit, hinihiling na magkasundo sila. Ang babaeng katabi niya ay nagpakilala bilang si Sean. Sumang-ayon si Yurion, nakahina ng maluwag na sa wakas ay mayroon na siyang koponan. Pinanood ng dalawang maharlika ang pagbuo ng grupo at nagpalitan ng masasamang ngiti. Nagkomento sila na ang isang koponan na may isang karaniwang tao at racial ay ang pinakamasamang posibleng kombinasyon. Pinagtawanan nila siya dahil ito na ang kanyang ika-4 na beses na kumukuha ng entrance exam. Pagkatapos, lumingon sila kay Tean at tinawag siyang isang abandonadong maharlika. Pinagtawanan nila ang kakaibang koponan na kanilang nabuo. Tinitigan sila ni Yurian, hindi naintindihan ang dahilan ng kanilang panunukso. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay naging isang paulit-ulit na kumukuha ng pagsusulit at isang abandonadong maharlika. Patuloy na pinagtatawanan ng grupo ng mga maharlika ang kanilang sitwasyon. Ngumiti lang si Yurian at nagtanong kung hindi ba nila kayang ipasa ang pagsusulit. Tinitigan siya ng dalawa, nagulat sa kanyang mahinahong kilos. Napangiti si Rachel. Lumapit siya at sinabing si Yurian ay eksakto sa kanyang naisip, sinasabing hindi siya nagkamali tungkol sa kanya. Hinahangaan niya ang tiwala na ipinapakita ng binata sa harap ng mga maharlika, isang bagay na nais niyang taglayin. Hinimok niya itong ipasa ang pagsusulit anuman ang mangyari, na nag-iwan sa kanyang walang masabi. Si Tin, gayunpaman, ay nagtanong kung kaya ba talaga nilang makapasa. Inamin ni Yurian na hindi maganda ang kanyang ginawa sa mga pagsusulit sa mahika at pag-espada. Naalala niya ang kanyang kapahamakan na pagganap sa pareho. Bigla may napagtanto siya. Bumagsak siya sa pagsusulit sa pag-espada, at bumagsak din siya sa pagsusulit sa mahika. Nagsimula siyang magtaka kung paano siya nakakasali pa rin matapos ang dalawang pagkabigo. Naalala niya ang mga salita ng pagpapalakas ng loob ni Ella. Nagsimulang magpanik habang iniisip niyang hindi siya makakapagtapos kasabay niya. Tiniyak sa kanya ni Rachel, ginagarantiyahan na may pagkakataon pa. Ipinaliwanag niya na dahil 4 na beses na siyang sumubok, alam niyang posibleng bumagsak sa unang dalawang pagsusulit. Inihayag niya na mas malaki ang puntos ng pagsusulit sa halimaw, at kung magsasama-sama sila, lahat sila ay makakapasa.
Sumigla si Yurian, nakahina ng maluwag na may pag-asa pa ring makapasa kasama si Ella. Sa kagubatan, napatunayang mas mahirap ang katotohanan. Tumatakbo ang buong grupo mula sa isang halimaw habang nagmamakaawa si Richelle kay Tian na gumawa ng isang bagay dahil isa siyang maharlika. Sa gitna ng habulan, isang kislap ng liwanag ang tumagos sa mga puno. Huminto ang grupo at sinabi ni Richelle na ang pagsusulit ay kasintindi ng kanyang inaasahan. Naintindihan ni Yurian na kailangan niyang pigilan ang mahiwagang oso para matanggap sa akademya. Napagtanto niya, gayunpaman, na hindi niya ito magagawa kasama ang dalawang kasamang ito. Tinanong niya ang sarili kung ano ang dapat niyang gawin, tiyak na kaya niyang harapin ang 100 sa kanila ng mag-isa. Sinabi ni Richelle na sa ganitong takbo, lahat sila ay babagsak. Idineklara ni Tian na ito na ang kanyang huling pagkakataon at hinding-hindi siya maaaring mabigo. Iminungkahi niya na mag-focus lamang sila sa pagkuha ng bagang ng halimaw. Sumang-ayon si Richelle, ipinaliwanag na dahil masyado silang mahina para sa direktang laban, dapat silang mag-focus sa pagkuha ng bagang. Sa sandaling iyon, may naisip siyang napakagandang ideya. Nagtanong si Yurian kung posible ba yon, ngunit tiniyak ni Richelle na may alam siyang paraan. Napansin niya na laging nakalantad ang mga bagang ng mahiwagang oso. Sinasabi niya na kung susundin nila ang kanyang mga utos, makukuha nila ang bagang nang hindi tinatalo ang nilalang. Maswerte siya dahil ang mga oso ang pinakamadaling halimaw sa lahat ng mga pagsusulit sa pangangaso. May inabot siya kay Tian at sinabihan itong ipahid sa kanyang katawan. Hinawakan ni Tian ang bagay at nagtanong kung ano yon. Inihayag ni Richelle na isa itong haunting essence, ipinaliwanag na ang plano ay galitin ang halimaw gamit ang amoy at saka sirain ang mga bagang nito. Natulala si Tian sa paliwanag. Sinubukan niyang makatwiran na parang masyadong delikado. Tiniyak siya ni Richelle, sinabing gagana pa rin ito habang binabasag niya ang bagay. Dagdag pa niya, binabaliwala ng halimaw na oso ang lahat kapag kumakain, na lalo lang nag-alala kay Tian. Naghanda siyang kumilos ngunit bigla siyang naantala. Mahigpit na hinawakan ni Yurian ang braso ng binata. Tinanong niya kung talagang ilalagay niya si Tian sa ganoong kalaking panganib. Humarap si Richelle sa kanya. Tinanong niya kung ayaw ni Yurian na pumunta sa akademya kasama ang kanyang kapatid. Hinila niya ang kanyang braso palayo at sinabing minsan, kailangan mong sumuong sa malaking panganib. Hinamon niya ito na mag-isip ng mas magandang paraan para pigilan ang halimaw. Sumigaw siya na hindi sila magtatagumpay dahil galing sila sa mababang uri. Ipinaliwanag niya na hindi tulad ng mga maharlika, hindi sila ipinanganak na may mana, kaya kailangan nilang magtulungan. Napagtanto niyang magandang kasunduan kung makapasa silang dalawa, kahit na nangangahulugan itong ilagay sa panganib ang isang maharlika. Sinabi niya na dahil isa siyang abandonadong maharlika, maaari nila siyang gamiting pain ng walang anumang pag-aalala. Naalala ni Tian na may nagsabi sa kanya na bumagsak na naman siya sa pagsusulit. Ikinumpara siya ng tao sa kanyang mahusay na kuya, si Ricky, na nagdududa kung magkamag-anak pa ba sila. Tinanong nila kung si Tian ba ang kahihiyan ng pamilya ng konde. Sumingit si Yurian, sinabing hindi mahalaga kung siya ay inabandona o binaliwala. Ipinahayag niya na darating ang panahon para sa lahat na magniningning. Sumigaw siya na huwag basta-basta husgahan ang halaga ng ibang tao. Inis na tumugon si Richelle sa kanyang mga salita. Inihagis niya ang haunting essence kina Yurian at Chen. Sumigaw siya na dapat harapin ni Yurian ang halimaw kasama niya. Nakita ng oso ang dalawa na nababalutan ng essence. Sumugod ang nilalang sa kanila. Nakatitig si Taehyun sa papalapit na halimaw. Humarap si Yurian sa nilalang at bahagyang ngumiti. Sumigaw si Chen. Napatingin siya sa gilid. Pinapanood ni Yurian ang eksena. Nagpasya si Taehyun na kailangan niyang talunin ang halimaw ng mag-isa. Dumamba sa kanila ang nilalang, nakabuka ang bibig. Naghanda siya para sa laban. Hinarap niya ang halimaw sa kanyang harapan. Isang boses ng babae ang nagsasabing isa siyang kahihiyan sa pamilya. Naggitngit si Taehyun. Gumawa si Yurian ng isang kalasag upang harangan ang atake ng nilalang. Sumigaw siya na isa rin siyang maharlika. Nagpakawala siya ng sword spell sa halimaw. Diretsong tumama ang atake sa nilalang. Napangiti si Chen, ngunit hindi nasaktan ang halimaw. Napagtanto niyang ni isang galos ay wala siyang naiwan. Sabi ni Yurian na matibay ang halimaw habang nagmamakaawa si Tian na ilabas siya doon. Tumingin siya sa kanya nang nagtataka. Tinanong niya kung lumalamig ba ang hangin at binalaan siya na baka masakit ng kaunti ang paglapag. Ipinaliwanag niya na alam lang niya kung paano siya ilunsad sa hangin dahil hindi pa niya natututunan kung paano maglapag ng isang bagay ng ligtas. Ngumiti siya at sinabing mas mabuti pa rin yon kaysa mamatay. Pagkatapos, inilunsad niya ito pataas. Ipinahayag niya na kahit siya ay itinapon o binaliwala, darating ang kanyang panahon upang magniningning. Habang lumilipad, nagpasalamat si Taehyun sa pagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Sumalakay ang halimaw at umaasa siyang nakalayo si Yurian. Mabilis ang atake. Distansya. Bumagsak siya sa lupa. Hawak siya ni Yurian sa kanyang mga bisig at sinabing tapos na ang kanyang panahon para magniningning. Sinabi niya sa halimaw na tumakas ang lalaking may salamin para iwasan ang gulo. Napagtanto niya na dahil doon, nailigtas niya ang batang ito. Humarap siya sa halimaw at sinabing, una, aatakehin niya ang nilalang, na idinedeklarang kukunin niya ang mga gamit. Sapul na sapul ng atake ang mahiwagang oso.
Nag-iisip si Yurian kung dapat ba siyang maghanda ng kalokohan para sa pagbabalik ng lalaking may salamin, tinatanong kung saan ito nagpunta. Nakatago, pinapanood ni Richelle ang eksena. Sa isang flashback, tinanong ng isang estudyante ang isa pang grupo kung ano ang kanilang ginagawa. Tinitigan ng masama ng grupo ng mga karaniwang tao ang mga maharlika. Si Chris, kasama ang prinsesa at si Ella, ay nagsabi na ang mga espada at entablado ay dapat lang gamitin laban sa mga halimaw. Isang karaniwang tao ang tumawag sa isang babae sa grupo, nag-aalok na tulungan siyang makapasa sa pagsusulit. Nagtanong si Chris kung paano nila gagawin yon dahil ang headmaster lang ang may kapangyarihang magpasa o magbagsak ng isang estudyante. Ibinunyag ng binata na plano nilang ibagsak ang mga maharlika para sila ang makapasa sa kanilang lugar, ngunit pinagalitan siya sa pagbubunyag ng plano. Napagtanto ni Chris na nagkaisa ang mababang uri, at sumigaw ang estudyante na kasalanan ng mga maharlika ang paggustong bumagsak ang lahat ng sabay-sabay. Inulit niya ang imbitasyon sa babae at inasar ang grupo, tinatanong kung sa tingin ba nila ay matatalo nila siya kung kasama nila ito. Sumagot ang leader ng mga karaniwang tao na hindi sila ang tatalo sa kanya, habang binalaan siya ng kanyang kasama na huwag nang magbunyag pa. Binaliwala ang babala, sumigaw siya na ang mga halimaw ang gagawa nito, dahil ginagamit nila ang oso para puksain ang mga maharlika. Sinabi ni Chris na naiintindihan niya ang sitwasyon. Sinabi niyang napansin niya ang pagdami ng mga kalahok mula sa mababang uri at napagtantong ito marahil ang dahilan. Nahinuha ng prinsesa na alam nilang nagagalit ang oso sa amoy. Bilang miyembro ng pamilya ng hari, nalungkot siya sa sitwasyon. Idineklara niyang kahiyahiya para sa mga magiging tagapagtanggol ng mga mamamayan na gumamit ng mga halimaw para sa ganitong bagay. Tinawag niya si Ricky at inutusan siyang hulihin ang lahat ng buhay. Tiniyak niya na iimbestigahan ng pamilya ng hari kung sino ang nagmanipula ng pagsusulit at ginamit ang katangian ng halimaw para ilagay sa panganib ang kanilang mga kasamahan. Sumugod si Ricky, may hawak na espada. Naghanda siyang umatake. Nagpakawala siya ng atake laban sa mga estudyanteng karaniwang tao. Tinamaan ng atake ang mga binata. Tinitigan sila ni Ricky ng masama. Sinubukan ng isa sa mga estudyante na magsalita. Pagkatapos, sumigaw siya na ispray ito ng lahat. Inilunsad ang likido papunta kay Ricky. Huminto ang likido sa ere na lumulutang sa paligid niya. Isang karaniwang tao ang nagtanong kung ano ang nangyayari. Napagtanto niyang natutuyo ang dugo bago pa man makarating sa target. Iniunat ng prinsesa ang kanyang kamay at inutusan silang lahat na sumuko. Ipinahayag niyang nabigo ang kanilang plano. Pinapanood ni Ella ang eksena at sinabing hindi na niya kailangang kumilos. Tinitigan ng leader ng mga karaniwang tao ang resulta. Sumigaw siya na ito na ang kanilang tanging pagkakataon at wala ng iba. Binalaan siya ng kanyang kasama na kung mahuhuli sila, mawawala ang lahat. Kahit na, hinugot niya ang kanyang espada at inutusan ang lahat na huwag sumuko. Ang ibang mga estudyante ay naghanda para lumaban. Natamaan ng prinsesa at nagtaka kung hanggang saan sila aabot. 4 na halimaw na oso ang lumabas mula sa gubat. Humarap si Ella sa mga nilalang. Napansin niyang may 4 na halimaw na ngayon. Nagtataka siya kung may laban ba ang mga batang tulad nila sa mga halimaw na yon. Sumigaw ang isang karaniwang tao na hindi sila madaling mahuhuli, ngunit bumulong lang si Ricky ng salitang hangin. Gumamit siya ng mahika upang maglagay ng harang sa pagitan ng mga estudyante at ng mga halimaw. Tumingala ang mga lalaki mula sa mababang uri. Binalaan sila ni Ella na huwag masaktan dahil lang sa nabigo ang kanilang plano. Sinabi ni Ricky na sila rin ay mamamayan ng kahariang ito. Lumitaw ang leader ng mga karaniwang tao na nakatali sa isang puno. Lumapit si Ricky at sinabing naaalala na niya ngayon na kasama sa grupo ang kapatid na babae ng lalaki. Ngumiti ang nakataling estudyante at nagtanong kung iyon ba ang dahilan. Pagkatapos ay napagtanto niya na parehong nandoon ang magkapatid. Sumigaw siya na wala na rito ang kanilang mga nakababatang kapatid at walang kwenta kumpara sa kanilang dalawa. Patuloy niyang sinabi na malamang ay inatake na sila ng mga oso. Kung papalarin, baka lumalaban pa ang isa sa kanila. Inutusan ng prinsesa si Ricky na sundan sila agad dahil baka may bakas pa. Sinubukang sundan siya ni Ella, ngunit pinigilan siya ng prinsesa at sinabihang manatili. Humarap siya dito at nagtanong kung bakit. Sumigaw siya na nandoon din ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi ng prinsesa na naintindihan niya kung ano ang pakiramdam na marinig na maaaring nangyari ang ganoong bagay sa sariling pamilya, ngunit sinabi niyang makakasagabal lang ang dalaga. Ipinaliwanag ng nahuling estudyante na kung nangyari ang lahat tulad ng sinabi niya, magiging madugo ang lugar ng insidente. Ang mga halimaw na naakit ng amoy ng dugo ay magtitipon, kaya imposibleng malaman kung gaano karami ang nandoon. Sinabi ng prinsesa na may kakayahan si Ricky na talunin silang lahat, ngunit ang paglaban habang pinoprotektahan siya ay magiging mahirap kahit para sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ella na magtiwala sa kanya at maghintay doon sa kanyang tabi. Humigpit ang hawak ni Ella sa kanyang espada at ibinulong ang pangalan ni Yurian. Sa ibang bahagi ng gubat, tumatakbo si Ricky nang napakabilis sa pagitan ng mga puno. Natagpuan niya si Tayan na nakahandusay sa lupa. Umatras siya, umiiwas sa isang atake mula sa isang taong naka-helmet. Nagtaka ang estranghero kung bakit hindi siya ang lalaking may salamin.
Napansin ni Ricky ang itim na brotse ng umatake at napagtantong may iba pang nandoon. Nanatiling walang galaw si Cheyenne sa lupa. Humarap siya sa kalaban. Tinanong niya kung paano niya nagawa iyon at dumamba para atakihin siya. Nagtaka si Ricky kung paano naharang ang kanyang atake. Sabi ng lalaking naka-helmet na medyo delikado ang isang sorpresang atake. Tinanong niya kung akala ba niya ay makakatakas siya ng walang galos matapos atakihin ang kanyang nakababatang kapatid. Tinanong ng binatang naka-helmet kung siya ba dapat ang nakababatang kapatid na babae. Hiniling niya kay Ricky na kumalma at makinig, sinabing naintindihan niya ang hindi pagkakaunawaan. Bumulong lang si Ricky ng salitang hangin. Pinanood ng lalaking naka-helmet ang pagbuo ng mahika. Isang bugso ng hangin ang ipinakawalan sa kanya. Sabi ng binata na delikado iyon at halos masira ang kanyang helmet. Pinanood niya si Ricky na gumawa ng pananggalang na hangin sa paligid ni Chen. Humarap si Ricky at tinawag siyang magsasaka. Nagpasalamat sa kanya ang binatang naka-helmet, sinabing hindi siya naniniwala na isa si Ricky sa mga natira. Bilang pagkilala sa 2 beses niyang pag-iwas sa mga atake nito, nagpa siya si Ricky na magpakilala. Ibinunyag niyang ang pangalan niya ay Ricky, ang panganay na anak ng pamilyang Viscount na naglilingkod sa espiritu ng hangin na singay. Nagpakilala ang isa pang binata bilang si Yuri Sungong. Inulit ni Ricky ang pangalang Yuri Sungong, at dahil sinabi nitong hindi siya isang natira, sinabi niyang magtatanong siya. Tinanong niya kung alam ng binata kung sino ang nag-iwan sa kanyang kapatid sa ganoong kalagayan. Humarap si Yuri Sungong at nagtanong tungkol sa kanyang kapatid. Lumitaw ang isang imahe ni Yurian na may hawak na walang malay na si Chen. Itinuro ni Yura ang sarili at nagtanong, "Ako?" Inamin niyang pinatulog niya ito, ngunit pinutol siya ni Ricky. Idineklara niyang sa pagkakataong ito, uunahin niyang basagin ang helmet na yon. Sabi ni Yura Sungong na hindi madaling linawin ang mga hindi pagkakaunawaan. Sinabi niyang kailangan niyang may kunin sa lalong madaling panahon. Sumugod siya ng napakabilis, sinabing mas mahinahon silang mag-uusap sa susunod. Pinagmasdan ni Ricky ang bilis nito. Nahinuha niya na, base sa kanyang kilos, isa siyang kabalyero na hindi bababa sa mid-level. Kahit na, nagawa niyang harangin ito, sinabing nabasa na niya ang kanyang mga galaw. Inihanda niya ang kanyang atake. Idineklara niyang mas mabilis ang kanyang espada. Humampas siya, sa paniniwalang tinamaan niya ang kanyang kalaban. Napagtanto niyang sumablay ang kanyang atake. Lumingon siya at napansin na nawala ang kanyang kalaban. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ito. Tumingala siya. Lumitaw si Yuri Sungong mula sa likuran at idinagan siya sa lupa. Nagtanong ang binatang naka-helmet kung iyon ba ang kanyang aftermage. Di nagtagal, inihayag na natapos na ang ika-29 na entrance exam. Isang lalaki ang nagulat na mayroong isang hindi magandang insidente, ngunit nahuli ng prinsesa ang mga salarin at ang Royal Investigation Team ang humahawak sa kaso. Sa isang meeting room, binati ng mga mage ang mga instructor sa kanilang pagsisikap, ngunit hindi sumang-ayon ang isa sa kanila tungkol sa kalidad ng mga estudyante. Sinasabi niyang magulo ang taong ito dahil nagkagulo ang mga karaniwang tao at mababang uri. Pinagalitan siya ni Guy, sinabing hindi isinasaalang-alang ng Royal Magic Academy ang katayuan sa lipunan. Ngunit sumigaw siyang kasinungalingan iyon at ang akademya ay umiiral upang tuparin ang mga tungkulin ng isang maharlika. Isang pang instructor ang nakiusap na huwag gamitin ang pangalan ng kanyang ama kapag pinag-uusapan ang akademya, ngunit naputol ang pagtatalo. Inutusan ng mga mage ang lalaki na ipaliwanag ang natitira sa kanila. Inulat ng lalaki na 29 na tao ang nakapasa at ang top 1-0 ay. Nagsiksikan ang mga kandidato sa paligid ng listahan ng resulta para tingnan ang kanilang mga ranggo. Inanunsyo si Princess Ruthie bilang unang pwesto. Si Ricky na nasa pangalawang pwesto ay hinahanap si Yura Ace. Kakaiba ang pagkawala ni Sunggang dahil hindi siya naniniwalang maaaring bumagsak ito. Ipinagdiwang ni Jade ang ikatlong pwesto, sinasabing matutuwa ang kanyang ina. Ang magkapatid na sina siya at Mo, na nasa ika-4 at ika-5, ay nag-usap tungkol sa personal na pamantayan sa pagsusuri. Ipinagdiwang ni Ella ang ika-6 na pwesto at nagtataka kung nasaan si Yurian. Si Chris, na nasa ika-7, ay inaakusahan ang babaeng mula sa mababang uri ng pandaraya para matalo siya. Si Reizo, ang pang-8 pwesto, ay naiinis. Kinuha pa niya ang pagsusulit at nagbabantang bubugbugin ang isang tao. Sa ika-9 na pwesto, tuwang-tuwa si Hina sa presensya ng prinsesa at nangangarap na maging kaibigan niya. Si Goliath, na nasa ika-10, ay nagpa siyang iwasan ang lalaking mahaba ang buhok dahil sa ugali nito. Nakahinga ng maluwag si Tina nang makitang pumasa siya sa ika-24 na pwesto. Ipinagmamalaki niya ang pangalawang pwesto ng kanyang kapatid at pagkatapos ay hinanap ang pangalan ni Yurian. Bahagyang umiti si Yurian. Pagkatapos, nagsimula siyang pagpawisan na pagtantong masama ito. Natuklasan niyang bumagsak siya. Tinanong niya ang sarili kung masyado ba siyang naging kampante sa mga pagsusulit dahil sigurado siyang nakuha niya ang item. Tumatakbo si Ella palapit sa kanya at sinabing narinig niya ang tungkol sa patibong ngunit masaya siyang makitang maayos siya. Sinabi niyang gusto niyang sundan agad ito, ngunit pinakalma siya ni Yurian at humingi ng tawad sa pag-aalala sa kanya. Binati niya ito sa ika-6 na pwesto at nagkomento sa mga benepisyo ng pagiging nasa top 1-0.
Nagpasalamat si Ella, sinabing swerte lang iyon, at umaasang magkakaroon siya ng parehong swerte sa susunod na taon. Nalilito si Yurian at inulit ang kanyang mga salita. Sa susunod na taon, inanunsyo niyang hindi siya mag-enroll at iminungkahing sabay silang pumasok sa susunod na taon. Ipinaalala niya rito na ang kanilang layunin ay pumasok sa akademya ng magkasama. Lumitaw si Chris na tumatawa at sinabing magaling, maaari silang bumagsak ng magkasama. Patuloy siyang tumatawa. Tinitigan siya ni Ella at Yurian. Pinapanood sila ng lalaking may strawberry blonde na buhok. Hindi nagtagal, humalakhak na naman siya. Nagtataka si Yurian kung dapat ba niyang suntukin ito. Sa meeting room, hinampas ni Guy ang mesa at sumigaw na hindi niya matatanggap ang mga resultang ito. Nagkomento si Midges na sa tingin niya ay inaasahan na ang mga resulta. Ngunit nilinaw niyang hindi niya tinutukoy ang top 1-0, kundi ang katotohanang hindi nakapasa si kandidato Yurian. Ipinaliwanag ng assistant na bagamat kapatid ni Ella si Yurian at nagdala ng item, mukhang hindi niya ito nakuha ng mag-isa. Idinagdag pa ni Garion na kumpara sa kanyang kapatid, mahina ang kanyang galing sa espada. Iginiit ni Guy, sinasabing may napakalaking talento si kandidato Yurian. Patuloy na tumatawa si Chris sa pagkabigo ni Yurian. Nagsimula siyang sumayaw habang isinisigaw na bumagsak ito. Nagpatuloy ang panunukso na may kasamang iba pang mga sayaw. Tinitigan lang siya ni Yurian ng may ngiti. Bigla, isang assistant ang tumakbo sa hall at nag-anunsyo ng isang emergency statement. Ipinapaalam niya sa kanila na may isa pang kandidato na tatanggapin, bukod sa iba pang 29 na estudyante. Ang pangalan ng tinanggap na estudyante sa Magic Specialization ay Yurian. Nagulat ang ibang mga kandidato sa espesyal na pagtanggap sa isang karaniwang tao. Binati siya ni Ella at sinabing maaari silang mag-enroll ng magkasama, ngunit hindi pa rin naintindihan ni Euron ang sitwasyon. Sa meeting room, iginiit ni Gia na hindi niya maintindihan ang pagtanggi, sinasabing may malaking potensyal si Euron. Ipinaliwanag niya na hindi lang sapat ang kanyang magic power para masira ang measuring device, kundi nagawa rin niyang agad na pigilan ang kanyang lakas para maiwasan ang malaking aksidente na nagpapakita ng masusing kontrol. Nagtapos si Guy sa pagsasabing ang pagpapakawala sa isang tulad niya ay magiging malaking kawalan para sa kaharian. Sumagot si Midges na matatalo sana siya ng beer monster, iniligtas siya ni Keichen dahil kulang siya sa karanasan. Ngunit iginiit niya na ang paaralan mismo ang lugar para makuha ang karanasang iyon at malalampasan niya ang mga nangungunang estudyante. Kinuwestiyon ni Midges kung karapat-dapat ba talagang mag-enroll sa paaralan ang isang karaniwang tao. Sumagot si Guy na ang hindi karapat-dapat na maparoon ay siya, isang guro na hayagang nagdidiskrimina laban sa isang estudyante. Pagkatapos ay sinabi ni Midges na ang Magic School ay umiiral para sanayin ang mga mahuhusay na mandirigma at hindi mahalaga ang estado sa buhay. Idinagdag niya na nagtitiwala siya kay Professor Guy, isa sa ilang heroic mages sa bansa. Kung isa sa alang-alang kung gaano niya pinupuri ang estudyante, magiging kahangalan na sayangin ang kanyang talento. Gamit ang kanyang otoridad bilang direktor, tinanggap niya si Yurian bilang isang special admission student sa Magic Course. Ngunit nagpataw siya ng isang kondisyon. Kung mabigo si Yurian na magpakita ng inaasahang resulta, agad siyang mapapatalsik. Pagbalik sa hall, ibinulong ni Yurian ang pangalang Yuri Sungong. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang ulo, tinatantya ang taas ng nagligtas sa kanya. Bigla, napagtanto niya kung sino ito. Naalala niya ang pagsusulit sa beer monster ng buhatin ng nakamaskarang tao si Taeyeon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa natuklasan. Si Taeyeon, mula sa malayo, ay nanonood sa kanilang direksyon. Humarap si Yurian sa isang training dummy at pinabagsak ito sa isang hampas ng kahoy na espada. Pinapanood siya ni Taeyeon mula sa malayo, iniisip na imposibleng ganoon lang ang taong iyon. Tinanong ni Ella kung ano yon, ngunit sinabi ni Yurian na hindi niya alam. Kinabukasan, kumalat ang balita na ang top 1-0 na estudyante at ang special admission student ay nasa advanced class. Sa harap ng silid-aralan, sinabi ni Ella na kinakabahan siya, at sinabi ni Yurian na mag-relax siya. Nang buksan nila ang pinto, natagpuan nila ang isang malaking lecture hall na puno na ng mga estudyante. Ang unang ranggo na estudyante, si Princess Aruti, ay nakaupo sa tabi ng pangalawang ranggo na si Ricky. Samantala, si siya na ika-4 na ranggo ay may ipinapakita kay Mo, ang ika-5, si Jade, ang ika-3, ay mukhang nagulat, at si Hina, ang ika-9 ay hinahangaan ang prinsesa mula sa malayo. Si Ella, ang ika-6 na ranggo, ay nagtanong kung saan sila dapat umupo, habang pakiramdam ni Yurian ay bumalik siya sa elementarya. Nagtataka siya kung ano ang edukasyon sa isang mundo ng mahika, hula niya ay hindi ito gaanong maunlad kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Bigla, si Reizo, ang ika-8 ranggo, ay lumitaw sa likuran nila at inutusan silang tumabi. Sumang-ayon si Ella at tumabi habang iniisip ni Yurian kung siya ba ang school bully. Tumayo si Chris at tinawag si Reizo na lumingon para harapin siya. Tinanong ng ika-7 ranggong estudyante kung kararating lang niya. Simpleng sumagot si Reizo, ano ngayon? Pinagalitan ni Chris, tinanong kung paano siya dumating ng mas huli sa karaniwang tao gayong dapat siyang maging halimbawa. Inulit ni Reizo ng agresibo, ano ngayon? Yumuko si Chris at ipinaalam sa kanya na siya ay nasa ika-7 ranggo, habang si Reizo ay ika-8.
Nakangiti niyang sinabi na huwag nang mahuhuli mula ngayon. Tinitigan siya ni Rizzo ng tahimik. Tinanong niya kung ipinapahiwatig ni Chris na mas malakas siya dahil lang sa maliit na pagkakaiba sa ranggo. Lumapit siya at sinabing hindi sapat ang isang pagsusulit na tulad niyon para husgahan siya. Bago magtanong kung hinahamon niya ito, ibinulong ni Ella na nag-aaway sila, ngunit inanyayahan siya ni Euron na umupo sa mga bakanteng upuan. Nagkomento si Goliath sa away at pinanood lang sila ni Hina. Pinapanood ni Jade ang eksena mula sa unang hilera. Habang umuupo, nagkomento si Ella na hindi pa siya nakaupo sa ganito kalambot na upuan at sumang-ayon si Euron. Lumingon si Jade at nagpakilala. Sinabi rin ni Ella ang kanyang pangalan, ngunit sumagot siya na hindi na kailangan ng pormalidad sa isang klase. Sinabi niya kay Euron na kahanga-hanga para sa isang karaniwang tao na makapasok sa advanced class at isang karangalan na makasama siya. Iminungkahi niyang isantabi nila ang estado sa buhay at maging magkaibigan at pumayag si Euron. Tinanong niya kung siya si Euron, ang nakababatang kapatid ni Ella, at kinumpirma ng bata, nilinaw na hindi sila tunay na magkapatid. Nagulat si Jade sa impormasyon. Pinuri niya ang mahusay na galing sa espada ni Ella, sinabing perpekto siyang huwaran at karapat-dapat na mapabilang sa advanced class. Sinabi niyang inaabangan niyang makita kung ano ang kayang gawin ni Euron at umaasa siyang mapatunayan nito ang kanyang halaga. Tinignan siya ni Euron ng may bahagyang ngiti. Bigla, sumiklab ang pagtatalo sa pagitan ng ibang mga estudyante sa silid. Tumunog ang kampana ng paaralan na hudyat ng pagtatapos ng mga aktibidad. Habang naglalakad sila sa courtyard, nagkomento si Ella na walang gaanong ginawa sa unang araw. Sinabi niyang magsisimula ang totoong klase bukas. Lumingon siya kay Euron at sinabing sa wakas ay nasa magic school na sila. Iminungkahi niyang magsaya muna sila hanggang sa dumating ang iba pa nilang kapatid at sumang-ayon siya. Mula sa malayo, pinapanood sila ng dalawang mas nakatatandang estudyante. Nagulat na sila ay mga karaniwang tao pala. Isa sa kanila ay nagkomento na bumaba na ang pamantayan ng paaralan sa punto na pinapayagan ang mga karaniwang tao sa advanced class, isang bagay na hindi maiisip sa kanyang panahon. Napansin ni Euron na ang dalawang lalaki ay mga second year na estudyante. Lumapit sila at hiniling na batiin ng maayos. Magalang silang binati ni Euron at Ella. Pagkatapos ay inutusan sila ng mas malakas na hubarin ang kanilang mga uniforme. Sinasabi niyang hindi katanggap-tanggap para sa isang karaniwang tao na magsuot ng parehong uniforme ng isang maharlika, na ikinalito ni Ella sa utos. Hinawakan ng nakatatandang estudyante si Euron sa tsaleko at sinabihang sumunod. Tinitigan niya ang bata ng may galit. Pagkatapos, pilit niyang tinanggal ang tsaleko ni Euron, ngunit halos hindi niya ito mahawakan at nagrereklamong napakabigat nito. Ngumiti lang si Euron at tinawag siyang Sonbainim. Lumingon ang nakatatandang estudyante at napagtantong nakalayo na pala ang bata. Biglang lumitaw si Jade at ipinahayag na ang paaralan ay hindi lugar para sa diskriminasyon sa estado. Habang inilalagay ni Ella ang saleko sa ulo ni Euron, nagkomento siyang nakakatuwa ang sitwasyon. Humakbang si Jade pasulong at sinabing ang mga ginagawa ng nakatatandang estudyante ay nakakahiya sa paaralan. Pinagalitan siya ng isa pang nakatatandang estudyante sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa isang senior. Nag-react si Ella at tinamaan ang mas malakas na nakatatandang estudyante. Sumigaw siya na dapat niyang igalang ang mga nakatatanda sa kanya. Tinawag ni Jade ang pangalan niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang dahan-dahang bumagsak. Pinanood ni Euron ang eksena, paralisado. Habang nakatitig sa umatake, napuno ng galit ang kanyang mga mata. Nakaupo sa opisina ng punong guro, si Haiwon, ang resident hero, ay tahimik na naghihintay. Nagpasalamat si Mages sa kanya sa pag-asikaso sa advanced class, ngunit sumagot siya na tinanggap lang niya ito dahil wala siyang mas magandang gawin. Sa kanyang karaniwang prangkang paraan, nagkomento siya na dapat sumigla siya ng kaunti. Itinuro ni Mages na ang klase ngayong taon ay magiging isa sa pinakamahalaga sa kasaysayan ng paaralan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Haiwon kung ano ang ibig niyang sabihin at kung tinutukoy niya ang magkapatid. Kinumpirma ni Mages na alala niyang sa kabila ng pagtutol ng mga maharlika, tinanggap sila bilang mga espesyal na estudyante sa advanced class. Nagpatuloy siya, sinasabing naintindihan niya ang pagpasok ng kapatid na babae, na likas na naglagay ng mana sa kanyang espada sa kabila ng pagiging karaniwang tao. Sumang-ayon si Haiwon na kahanga-hanga si Ella at sanay may garantisadong pwesto kung ipinanganak siyang maharlika. Ngunit itinuro niya na hindi masasabi ang pareho sa kanyang kapatid. Naalala ni Mages ang pagpupumilit ni Gi sa malaking talento ng bata, na hindi tulad ng kanyang kapatid, ay walang napatunayan. Nagtapos si Haiwon na kahit ganoon, natanggap niya ang espesyal na titulo dahil sa kahalagahan na binanggit ni Mages. Tinanong ni Mages kung sa tingin niya ay gumagana ng maayos ang kasalukuyang sistema ng paaralan. Ipinaliwanag niya na ang lugar ay dapat mag-alaga ng talento anuman ang estado sa buhay, ngunit ito ay naging isang hagdanan para sa mga maharlika na nagdudulot ng kabiguan sa kaharian. Sumagot si Haiwon na sinanay lang siyang lumaban, ngunit lubos siyang nagtitiwala sa kanyang paghuhusga. Paglingon, bumalik si Mages sa paksa ng malaking kahalagahan na binanggit niya kanina. Itinuturo ang bintana, sinabi niyang binubuli ang magkapatid sa labas at kailangang pigilan.
Sinabi ni Haewon na kumalma siya, iminungkahing manood na lang muna sila. Sa matalas na mata, sinabi niyang curious siyang maintindihan ang kahalagahan. Sa courtyard, humingi ng respeto ang isang nakatatandang estudyante at nagpakawala ng isang malakas na suntok kay Ella. Sumigaw si Jade ng pangalan ng babae. Bumagsak si Ella dahil sa lakas ng suntok. Pinanood ni Euron ang buong eksena nang may nakapirming tingin. Nag-combat stance si Jade at inutusan si Euron na dalhin si Ella sa infirmary. Nangako siyang kakalagkarin ang mga umatake sa Student Affairs Office. Tumutol ang isang nakatatandang estudyante, ipinaalala sa kanya na sila ay mga second year. Biglang napansin ng umatake ang isang buton sa kanyang kamay, hindi maintindihan kung paano nakatakas si Urian. Napagtanto niyang hindi man lang niya niluwagan ang kanyang hawak, ngunit si Urian ay buhat-buhat na si Ella. Habang bumibilis ang tibok ng puso, inulit ni Euron ang sandali ng saktan ng nakatatandang estudyante ang kanyang kapatid. Naalala rin niya ang kamao ng lalaki na puno ng mana na tumama ng buong lakas. Habang ligtas si Ella sa kanyang mga braso, hinarap niya ang nakatatandang estudyante ng walang pag-aalinlangan. Hinawakan ni Jade ang pulso ng umatake, na nagpanik at sinubukang kumawala. Nagulat sa lakas ng mas maliit sa kanya, nahirapan ang umatake na kumawala, ngunit nahirapan din si Jade na pigilan siya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin, sinubukan ng nakatatandang estudyante na lumaban. Sumigaw siya kay Nigel na gumamit ng mahika. Inilabas ni Nigel ang kanyang wand para ibalik ang dignidad ng nakatatandang estudyante, ngunit sinabihan siya ni Jade na maghintay. Narinig ang sermon mula kay Euron dahil sa paggamit ng mahika sa loob ng paaralan, sinabihan ang bata na umatras. Natigilan si Jade na makitang nandoon pa rin siya habang ina-activate ni Euron ang isang skill para pagalingin si Ella. Tiniyak sa kanya na naasikaso na niya ito, nagbabala siyang siya na ang bahala sa iba. Paralisado, nakatayo si Jade na may hawak na wand. Mula sa bintana, tahimik na pinapanood ni Mages at Haewon ang lahat. Nagising si Ella at tinanong ni Urian kung okay lang siya, sinabihan siyang huwag pilitin ang sarili. Pagbangon, inanunsyo niyang ipapakita sa kanila ang unang paraan na nilikha niya para itago ang kanyang kapangyarihan. Biglang pagkalito ang bumalot kay Urian. Nakita niyang sumasayaw ng magkakasama sina Jade at ang dalawang nakatatandang estudyante. Kinausap ang punong guro, binasag ni Haewon ang katahimikan. Kinuwestiyon niya kung ginawa niyang espesyal na estudyante si Urian na alam na ang tungkol sa kanyang mga kakayahan. Sa courtyard, tinanong ni Ella si Urian kung ano ang nangyayari. Lumapit si Jade, gustong malaman kung paano tuluyang gumaling si Ella. Tiniyak ni Urian na pinagaling lang niya ito, at inulit ni Jade ang salitang pagpapagaling ng hindi makapaniwala. Lumitaw ang isang bignet mula sa common sense ng mundong ito. Ipinaliliwanag nito na ang healing magic ay ginagamit para gamutin ang mga sugat, ngunit ang proseso ay karaniwang tumatagal ng 5 hanggang 15 minuto, depende sa galing ng gumagamit. Nagtapos ang mga host sa pagsasabing huwag gumawa ng mga kabaliwan tulad ng instant healing. Sa wakas, naintindihan ni Urian na walang instant healing sa mundong ito. Nagkomento si Jade na karapat-dapat ito sa isang special admission student, pinagsisisihan ang kanyang pagkabigo na mapahanga si Ella. Pagbalik sa opisina ng punong guro, napagod si Haewon at inanunsyong sapat na. Lumitaw siya sa gitna mismo ng kaguluhan at ipinahayag na mahigpit na ipinagbabawal ang mga away sa pagitan ng mga estudyante. Lumingon sina Urian at Ella na pagtantong pinapanood sila. Sa seryosong ekspresyon, hinarap sila ni Haewon. Nagkomento siya na maraming kawili-wiling estudyante ngayong taon. Sinabihan niya ang lahat na umalis at nangakong magkukunwaring walang nakita dahil entrance ceremony naman. Humingi ng tawad ang nakatatandang estudyante, nagpasalamat sa kanya, at nangako pa ring maghihiganti sa freshman. Kalaunan sa dorm, natuwa si Urian nang matuklasan niyang magkakaroon siya ng pribadong silid at kama. Sinabi niya kay Ella na ang ganda ng dorm at nagsimulang tumawa. Nagpatuloy ang kanyang tawa at tinawag niya ang pangalan nito. Mukhang nagulat, inamin ni Ella na hindi niya alam na may sapat siyang talento para sa isang kumpletong instant heal. Hindi na pagtantong ito ay isang napakagandang gawa, inamin ni Euron na wala rin siyang ideya. Sinabi ni Ella na sa kanyang talento, marirecruit siya sa isang pambihirang lugar pagkatapos ng graduation, at nararamdaman niyang magkakalayo sila. Tinawag ang pangalan niya, sinusubukan niyang kunin ang kanyang atensyon. Ang kanyang matatag na tingin ay sumalubong sa kanya. Ipinahayag ni Ella na hindi niya intensyong magpatalo sa kanya. Sa huli, nasa tabi niya siya at bahagi rin ng advanced class. Iminungkahi niya na suportahan nila ang isa't isa hanggang sa huli, at sumang-ayon si Euron sa pamamagitan ng pagtango. Kinabukasan, isang guro ang bumati sa klase at ipinakilala ang sarili bilang namamahala sa advanced class. Ipinahayag ni Haewon na inaasahan niyang magkakasundo sila ng lahat. Nagulat si Nahina at Goliath na pagtantong ang resident hero ang magiging guro ng advanced class. Pabulong na sinabi ni Ella na ang tao mula kahapon ay kanilang guro, habang tinanong ni Urian kung ano ang ibig sabihin ng resident hero. Tinanong ni Haewon kung nagugustuhan nila ang mga pribadong silid na eksklusibo para sa advanced class. Ipinaliwanag niya na ang mga ordinaryong estudyante na walang merito ay hindi nakakatanggap ng ganoong mga pribilehyo.
Idinagdag ng guro na ang pagkain, uniforme, at mga pasilidad ay bahagi ng mga benepisyo ng pagiging naroon. Kung mananatili sila sa advanced class hanggang sa pagtatapos, mabubuhay silang kinaiinggitan ng iba. Ngunit nagbabala siya na kasama sa sistema ng paaralan ang demotion. Nilinaw ni Haiwan na kahit nakapasok sila sa pamamagitan ng pagsusulit, ang mababang grado ay magreresulta sa pagbaba sa common class. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang bilang ng mga mag-aaral na nagtapos mula sa advanced class noong nakaraang taon ay 0. Napangiti si Yurian, sinasabing talagang nasasabik siya sa lahat ng ito. Hawak ang isang pirasong tisa, inihayag ni Haiwan ang pagsisimula ng klase. Pagtingin sa pisara, nagulat si Yurian sa kanyang isinulat. Sa isang kabadong ngiti, iniisip niya na baka masyadong maganda ang kanyang naging simula. Sa advanced class, ang ebalwasyon ay ganap. Nangangahulugan ito na nagbabago ang bilang ng mga mag-aaral bawat taon. Hindi tulad ng mga regular na mag-aaral, ang mga miyembro ng klaseng ito ay tumatanggap ng napakalaking suporta. Halos garantisado na sila ng matagumpay na karera sa sandaling sila ay magtapos. Ngunit kung bumagsak ang kanilang mga grado, agad silang ibababa sa regular na klase, at lahat ng kanilang karangalan ay maglalaho. Noong nakaraang taon, walang ni isang estudyante ang nagawang makapagtapos mula sa honors class. Abangan na lang kung makakapagtapos ba si Yurian, ang ating bida. Lumalakad papunta sa pisara, inihayag ni Instructor Yi na ito ang kanilang unang klase. Nag-react si Yurian sa nakasulat sa pisara. Nakatitig din si Chris sa pisara, sinusubukang kumpirmahin kung iyon ay matematika. Tahimik siyang pinapanood ng instructor. Humingi siya ng pahintulot na magtanong, at pinayagan ito ni Ye. Nais malaman ng batang maharlika kung bakit kailangan nilang mag-aral ng math sa isang magic academy gayong gusto niyang matuto ng mahika. Ibinalik naman ng instructor ang tanong sa kanya, tinatanong kung bakit niya gustong gumamit ng mahika. Ayon kay Chris, ang layunin niya ay maging isang makapangyarihang salamangkero at tulungan ang kaharian, ngunit sinabi ni A na hindi mo kailangan ng mana para lumakas. Ang kaalaman sa mundo ang tunay na mahalaga, ayon sa kanya. Sinabi ni Nigel na ang kaalaman ay nagbibigay daan sa isang tao na malampasan ang kanilang likas na kakayahan. Kinuwestiyon ito ni Yurian. Upang ipakita, pinagliyab ni A ang isang apoy sa dulo ng kanyang daliri at tinanong kung paano ito palalakihin. Sumagot si Chris na kailangan mo lang magdagdag ng mas maraming mana. Pinalaki ang apoy, kinumpirma ni A na tama ang kanyang sagot. Ipinaliwanag niya na karaniwan, ang apoy ay lalakas sa mas maraming mana, at nagpakita ng kasiyahan si Chris. Ngunit tinanong ni A kung ano ang gagawin kung hindi ka makapagdagdag ng mana at tumingin sa babaeng nakatali ang buhok. Iminungkahi ni Ella ang paggamit ng mga support spell mula sa ibang mga salamangkero, ngunit tinanggihan ni A ang ideya. Gumalaw ang apoy patungo sa chandelier habang sinabi ni A na may mas magandang paraan para palakasin ang apoy ng walang mana. Gamit ang kanyang kabilang kamay, nagcast siya ng spell. Ibinunyag niya na hangin ang pinakamahusay na paraan. Isang malaking buhawi ng apoy ang nabuo na nagpatulala sa mga estudyante. Napansin ni Ella na kapag ang apoy ay sumalubong sa hangin, ito ay lumalaki ng husto. Idinagdag ni Yurian na ito ay isang combustion reaction. Hinarap ni Gia ang klase at sinabing ito ay kaalaman at ang dahilan kung bakit hindi sila dapat mag-focus lamang sa pagpapalakas ng kanilang mana. Ipinahayag niya na kailangan nilang matuto tungkol sa kaalaman at iminungkahi na magsimula sa isang simpleng pagsusulit. Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ay nakatuon sa pagsusulit, nagsusulat gamit ang kanilang mga pluma. Itinigil ng instructor ang pagsusulit at sinimulang suriin ang mga sagot. Ipinaalam niya sa kanila na 3 estudyante ang nakakuha ng lahat ng tama. Nag-react si Chris dahil nanghula siya sa 2 tanong. Ang una na may perpektong score ay si Prinsesa Saruti. Nagbuni si Ella sa kanyang resulta. Sumunod, inanunsyo ng instructor si Reizo bilang pangalawang pangalan na ikinagulat ni Chris. Napansin ni Tayan ang pawis sa kanyang noo at nagtanong ng direkta. Gusto niyang malaman kung hindi nakuha ni Chris ang perpektong score. Ipinaalala niya ang kanyang katayuang maharlika at ang magandang performance niya sa entrance exam. Itinuro niya na ang mga ranggo ay nagbabago buwan-buwan, ngunit sinabing wala siyang gaanong pakialam dito. Gusto lang niya na galingan ito simula bukas. Natulala si Chris sa kanyang komento. Pinatindi ni Iya ang pananabik para sa huling estudyante na may perpektong score. Ang pangalan ay ibinunyag Yurian. Nagulat sina Prinsesa Saruti, siya, at Ricky, at natigilan si Chris na makita ang karaniwang tao sa itaas. Nasiyahan si Ella nang marinig niya ang pangalan nito. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yurian. Ibinunyag niya na sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang estudyante sa high school sa South Korea na nahirapan sa mapagkumpetensyang sistema ng pribadong edukasyon. Sinasabi niya na kayang-kaya niyang lutasin ang ganitong uri ng mga problema sa kanyang isip ng walang kahirap-hirap. Sigurado siyang siya ang pinakamahusay na mag-aaral sa akademya na ito. Nakaupo sa tabi niya, sinabi ni Goliath na kahanga-hanga ang kanyang resulta. Idineklara ng batang maharlika na hindi siya magpapatalo kay Yurian. Pagtapos ng mga simpleng pagsusulit, nangako si I na bibigyan ang lahat ng regalo. Hawak niya ang isang maliit na insignya sa kanyang kamay, pagkatapos ay inihagis niya ang ilang insignya patungo sa mga estudyante.
Lumutang ang mga sagisag ng advanced class sa bawat isa sa kanila, at sinabi ng instructor na ikabit ang mga ito sa kanilang mga bestida. Dahil dito, mayroon na silang access sa lahat ng bagay sa loob ng akademya, kabilang ang mga pinakamataas na kalidad na pagkain na inihanda eksklusibo para sa advanced class. Lumapit kay Ella, itinuro ni Euron at sinabing karne ito. Pagkatapos tikman ang piraso, sinabi ni Ella na natutunaw ang karne sa kanyang bibig at idineklara na ang advanced class ay tunay na pinakamahusay. Sinabi niya kay Yurian na gusto niyang manatili sa honors class magpakailanman, at sumagot siya na maaari kung magpapakitang gilas sila. Giit ni Yurian na kailangan nilang magsumikap para mapanatili ang matataas na grado. Tinanong ni EA kung nasiyahan sila sa pagkain at inihayag ang pagsisimula ng klase sa pangangaso ng halimaw. Ipinaliwanag niya na hindi tulad ng pagsusulit sa umaga, ang klaseng ito ay makakaapekto sa kanilang mga grado at, sa pinakamasamang sitwasyon, ay maaaring magresulta sa demotion. Binalaan ni Euron si Ella tungkol sa epekto ng klase sa kanilang mga grado, at ginarantiyahan niyang makukuha niya ang unang pwesto. Ngunit ipinaalala sa kanila ng instructor na sila ay mga freshmen pa lamang at masyadong bata para manghuli ng mga halimaw ng mag-isa. Ibinunyag ni Yi na tumawag siya ng ilang mga nakatatandang mag-aaral para sa isang pinagsamang klase sa pangangaso. Dumating ang dalawang nakatatandang mag-aaral, at sinabi ni Nigel na na-miss niya ang kanyang mga kaibig-ibig na freshmen. Napansin ni Yuri na susuriin ang kanilang pagtutulungan na nagpapahiwatig na dapat silang magkasundo. Lumapit ang blondeng nakatatandang mag-aaral at idiniin na mahalaga ang pagtutulungan para sa pagsusulit. Nagbanta siya na kung iulat niya ang anumang pagsuway, babagsak ang kanilang mga grado. Sinabi niya na hindi nila kailangang matakot, ngunit ang mga nakatatandang mag-aaral ay maaaring maging anghel o demonyo depende sa kanilang saloobin. Humarap si Goliath kina Ella at Euron, humingi ng paumanhin, at inirekomenda na makipagtulungan muna sila. Idineklara niya na kahit hindi ito patas, kailangan niyang manatili sa advanced class sa anumang paraan. Ikinuyom ni Goliath ang kanyang kamao, determinado. Sumang-ayon si Ella na kailangan din nilang manatili, ngunit nag-aalangan si Euron. Kinuwestiyon niya kung makakakuha sila ng magandang ebalwasyon sa pamamagitan lamang ng pagsunod habang tumatawa ang mga nakatatandang mag-aaral. Sa pagsusuri sa dalawa, nagpasya si Euron na hindi niya hahayaang malagay sa alanganin ang kanyang grado. May naisip siyang ideya. Lumapit siya at magalang na tinawag silang mga senior, na ikinagulat ni Nigel at ng isa pa. Iminungkahi niyang magpustahan sila. Nagalit ang mas matandang upperclassman, tinatanong kung paano nangahas ang isang karaniwang tao na magmungkahi ng ganoong bagay at kung ano ang posibleng magawa ng isang freshman. Ngunit tiniyak ni Yurian sa kanila na ipapakita nila kung ano ang kaya nilang gawin doon mismo. Tinanggap ng blonding senior ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Sinipa niya ang isang bariles na puno ng mga armas patungo sa mga freshman. Inutusan sila ni Nigel na kumuha ng mga espada at baston. Dahil armado na ang mga senior, iminungkahi niya ang isang kunwaring labanan nang angakong kikilalanin sila kung mananalo sila. Nagbabala ang isa pang senior na huwag silang masaktan dahil totoo ang kanyang espada. Patuloy niyang sinasabi na hindi malalaman ng mga guro kung ang isang pinsala ay mula sa isang halimaw o tao, at kinuwestiyon ni Yuri ang kalikasan ng labanan. Tinanong ng lalaki kung gusto ba talaga nilang lumaban gamit ang mga totoong espada. Sinabi lang ni Nigel sa kanila na huwag masyadong matakot. Nagpasalamat ang tatlong freshmen sa kanila para sa pagkakataon, at nagdiwang si Goliath dahil makakapanatili siya sa advanced class. Tinanong ni Ella si Euron kung aling espada ang dapat niyang piliin, at sinabi niyang kunin na lang ang kahit alin habang nanonood ang mga senior. Sinabi ng espadang senior kay Nigel na huwag magdahan-dahan at sumang-ayon siya. Biglang sumugod, inatake ng senior si Ella na matatag na sinangga ang atake. Nagulat, umatras ang senior, ramdam ang lakas ng kanyang pagsangga. Napagtanto niya na ang karaniwang tao ay naglagay ng mana sa kanyang talim. Naalala ni Ella ang isang nakaraang komprontasyon. Sa pagkakataong iyon, hindi niya naprotektahan ang sarili o si Yurian. Malaki ang naging kapalit ng kanyang kawalan ng kahinahunan, ngunit ngayon ay hindi na siya magpapabaya. Tinawag si Nigel, humingi ang senior ng isang protection spell. Nagcast si Nigel ng mahiwagang baluti sa paligid ng kanyang kasama. Sumugod si Goliath. Tumatakbo siya diretsyo kay Nigel na naghahanda ng isang malakas na spell. Isang matinding enerhiya ang lumitaw sa kamay ni Goliath. Naagaw ang tungkod ni Nigel mula sa kanyang kamay. Naguguluhan, iniisip niya kung ano ang nangyari sa kanyang tungkod. Ngayon ay hawak ni Goliath ang isang madilim na espada. Sinabi niya na ang pag-una sa salamangkero ang pangunahing tuntunin. Naghahanda ng kumilos ang espadang senior. Sumugod siya kay Yurian na sinasabing tatalunin din nila ang salamangkero sa kanilang panig, ngunit ginarantiyahan ni Ella na hindi iyon mangyayari. Ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang pagsugod sa bata. Nanatiling hindi gumagalaw si Yurian, naghihintay sa atake. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Itinigil ng senior ang kanyang paggalaw, nakaramdam ng isang presensya na lumalabas sa paligid ng bata. Pinanood niya ang eksena, hindi maintindihan ang kanyang nasasaksihan. Naramdaman ni Ella ang papalapit na panganib.
Sa likod ni Euron, isang halimaw ang lumabas mula sa mga anino. Inatake ng nilalang gamit ang mga kuko nito at sumigaw si Ella sa pangalan ng bata. Itinulak niya ito palayo, sinalo ang tama para sa kanya. Nakita ni Euron ang kanyang likod na may marka ng mga kuko. Sumigaw si Goliath sa pangalan ni Ella. Ipinatawag niya ang kanyang demonyong espada sa galit. Nag-anyo ang talim sa ikalawang anyo nito, ang helix, at lumundag si Goliath para umatake. Ang atake ng helix ay tumama ng direkta sa halimaw. Bumagsak ang nilalang, patay na. Dumapa ang senior sa lupa habang bumagsak ang katawan ng halimaw sa tabi niya. Napagtanto niya na natalo ang nilalang sa isang tama lang ngunit naaalala na nasugatan ang babae. Tinanong ni Urian si Ella kung ayos lang siya, at sumagot siya na wala siyang nararamdamang sakit habang nagsasara ang kanyang mga sugat. Natigilan ang senior nang makita ang agarang at kumpletong paggaling. Habang pinapanood ang tatlong freshmen na mag-interact, tinanong niya kung ito ba talaga ang advanced class. Binalot ng pagkadismaya ang senior. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na nakapasa na ang mga freshmen at hindi siya magsusumite ng negatibong ulat. Kahit na tumanggi siyang kilalanin si Urian. Sinabi ni Nigel na kahanga-hanga ang pangangatawan ni Goliath, ngunit iniugnay ang tagumpay sa isang simpleng protection spell. Sumigaw ang dalawang senior na huwag silang magmayabang, sinasabing wala silang magagawa ng mag-isa. Inamin ni Euron na may punto ang kanilang argumento. Ang klase ay orihinal na dapat maganap sa isang kubo sa gubat. Nakaupo sa isang silid, ibinunyag ni Instructor Yi na hindi dapat ito isang pinagsamang klase. Binanggit ng isang instructor na biglang nagbago ang aktibidad, at ipinaliwanag ng kanyang kasamahan na dahil unang beses ni maaaring hindi niya alam na nangyayari ito minsan. Kinuwestiyon ni Jaya kung talagang pinapayagan silang kumilos ng ganito sa oras ng klase. Hiniling sa kanya ng instructor na magtiwala sa mahuhusay na second-year students, sinasabing kahit mga guro ay kailangan ng pahinga. Isang simpleng klase sa teorya ang nauwi sa isang pangangaso ng halimaw. Sinusubukan ng dalawang instructor na itago ang kanilang kahihiyan habang pinamamahalaan ang sitwasyon. Tinanong ni Jaya kung hindi ba mapapahamak ang kanyang mga estudyante dahil nandoon ang pinakamagagaling sa mga second year. Tiniyak sa kanya ng instructor na hindi at siya at ang kanyang kasamahan ay tumawa sa sitwasyon. Ngunit halata ang intensyon sa likod ng kanilang mga kilos. Nag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin sa kanila dahil sa pag-udyok sa kanyang mga unang estudyante. Hindi siya sigurado kung pupurihin ba ang kanilang katapangan o kikilos sa ibang paraan. Isang lumalaking tensyon ang pumuno sa silid na nagdulot ng kaba sa dalawang instructor. Uminom si Iay ng kanyang inumin at nagpa siyang maghintay. Tutal, sila ay mga estudyante ng advanced class. Sa ibang lugar, may nagtanong kay Jade kung kabilang siya sa pamilyang gumagamit ng demonyong espada. Tinanong ng senior si Goliath kung sinigurado niyang wala ang magkapatid na karaniwang tao, at kinumpirma ng bata na si Jade lang ang dinala niya. Hinarap ni Jade ang mga senior na biglang nagpatawag sa kanya sa lugar na yon. Pinuri ng binata ang magandang gawa na kanilang ginawa. Ang nangungunang estudyante ng second-year advanced class, si Leral, ay nag-alok na bigyan si Jade ng payo. Ang grupo ng second year ay kilala bilang Devil's Den dahil sa taong nasa unang ranggo. Noong entrance ceremony noong nakaraang taon, hiningi ni Leral na sundin siya ng lahat. Ilang maharlika ang nangahas na questionin siya, ngunit mayroong 0 estudyante sa advanced class noong nakaraang taon. Nagtagal iyon hanggang sa matalo niya ang siyam na iba pa sa isang tiyak na labanan. Ang tatlong sumuko ay nanatili sa advanced class, habang ang 6 na lumaban ay tinanggal. Sa kasalukuyan, 4 na estudyante na lamang ang natitira sa second-year advanced class, at isang mahigpit na herarkiya ang namamayani sa kanila. Nagtataka si Goliath kung bakit naroon ang lahat mula sa second-year advanced class. Sinabi ni Leral kay Jade na nakarinig siya ng mga kwento tungkol sa pamilya nito bago pa man siya dumating. Nagkomento siya sa humihinang lahi ng demonyong espada, sinasabing dala ng bata ang isang malaking misyon sa napakaliit na mga kamay. Ipinaalala niya na kung hindi siya makapagtapos sa advanced class, babagsak ang kanyang pamilya. Sa isang alaala, tinanong ng ama ni Jade kung ano ang isang magic tool. Nagpakita siya ng inis nang makita ang mga taong hindi kayang gumamit ng demonyong espada na gumagamit ng mga mana sword na parabang karaniwan lang. Ipinaliwanag niya sa kanyang anak na sa paglaganap ng mga magic tool sa kaharian, ang kanilang pamilya, ang mga tagapag-alaga ng mga demonyong espada, ay nagsimulang humina. Nakaupo sa mesa, tinawag ng ama ang kanyang anak sa isang matigas na boses. Sa alaala, iniabot ng lalaki ang kanyang kamay sa kanya. Sinabi niyang dapat siyang magtapos sa advanced class, anuman ang mangyari, para patunayan na buhay pa ang lahi ng demonyong espada. Nagbabala siya na kung mabigo siya, ang kanyang ina, mga kapatid, at siya ay haharap sa ganap na pagkawasak. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Leral na hahayaan niyang makapagtapos si Jade sa advanced class. Tinitigan siya ng bata, kinukwestiyon ang alok. Ibinunyag ni Leral na ang klase ay pinapanood ng mga taong napakalakas, na imposible nang sukatin ang kanilang lakas. Ipinaliwanag niya na nakatanggap sila ng isang misyon, at kung makukumpleto nila ito, garantisado na ang kanilang pagtatapos sa advanced class. Natigilan si Jade nang mapagtanto na para sa mga taong ito, isang maliit na bagay lang ang pagtatapos.
Kinumpirma ito ni Laurel at inutusan siyang pumunta sa magkapatid na karaniwang tao at gawin ang iniutos sa kanya. Sinasabi niyang kumpara sa pagtatapos sa advanced class, mas simple ito. Idinagdag niya na tumutulong siya dahil nahihirapan ang pamilya ni Jade at ito na ang kanyang pagkakataon na maging isang tunay na anak. Pagbalik sa grupo, tinanong ni Ella kung okay lang siya at kung may naging problema ba siya. Binanggit ni Yurian na nag-alala sila dahil ang tagal niya at tinanong ni Ella kung nasaan ang mga upperclassmen. Natatakot si Jade na isumbong sila sa mga guro tungkol sa pagkabigo ng kanilang teamwork at isang enerhiya ang nabubuo sa kanyang kamay. Napansin ni Yurian ang pagbabago sa mga mata ni Jade. Sumigaw siya para kay Ella nang makita niyang itinaas ng lalaki ang madilim na espada sa likod niya. Isang madilim na enerhiya ang lumabas mula sa talim at bumalot sa magkapatid. Sinabi ni Yurian na masyadong malupit ang birong ito. Nagmamasid si Goliath at binalaan sila na mag-ingat kay Jade. Ipinaliwanag niya na may high voltage na enerhiya ang dumadaloy sa pagitan ng mga espada at mahirap magpagaling kapag tinamaan sila. Tinanong ni Yurian kung ginawa niya lahat ng iyon gamit ang espada ng demonyo at tinawag siyang magaling. Humingi ng paumanhin si Jade at sinabing manatili muna sila sa ganoong posisyon. Inihayag niya na sinabi sa kanya ng upperclassman na siya lang ang maaaring umangkin ng lahat ng puntos. Sinabi niya na kailangan niyang manatili sa advanced class at ang mga karaniwang tao na tulad nila ay maaaring mag-drop out ng walang problema. Ngunit nangako siyang palalayain sila pagkatapos ng klase at humingi ng paumanhin sa kanila. Lumitaw si Laurel sa gubat na nagtataka sa mga ginawa ni Jade. Nakita niya ang lalaking nakahandusay sa lupa at sinabing inutusan niya itong in-neutralize ang magkapatid na commoner. Tinanong niya kung sinusubukan ba nitong suwayin ang utos ng kanyang mga nakatataas. Itinaas ni Jade ang kanyang sugatang mukha. Habang nakaupo sa isang bato, inutusan siya ni Laurel na habulin ang magkapatid at sundin ang kanyang mga utos. Sinabi ni Jade na tila hindi tinatanggap ng mga nakatataas ang mga karaniwang taong nag-aaral ng mahika. Inihayag ni Laurel na ang misyon na natanggap nila ay alisin ang mga estudyanteng commoner sa klase. Para magawa ito, tinipon ng ibang mga guro sa isang lugar. Sinabi niyang dapat makumpleto ang misyon. Pinaalalahanan niya itong huwag bigin ang mga nakatataas at sinabing ito na ang pagkakataon niyang iligtas ang kanyang pamilya at maging isang mabuting anak. Tinitigan ni Laurel ang lalaki, sugatan sa lupa. Sinabi niyang hindi niya maintindihan ang mga ginagawa nito at pinaalalahanan siyang kailangan niyang makapagtapos sa advanced class. Tinanong niya kung bakit sobra ang ginagawa nito para sa dalawang mahirap na commoner pero itinama siya ni Jade. Sinabi niyang sila ay sina Ella at Yurian. Sumagot ang upperclassman na 1 o 2 araw pa lang naman silang natatanggap, hindi sapat na panahon para makabuo ng anumang ugnayan. Ikinuyom ni Jade ang kanyang kamao sa lupa at sinabing hindi niya ginagawa ito dahil sa pagiging malapit. Iginiit niya na ang talento ni Ella sa espada ay karapat-dapat na mapabilang sa klaseng iyon, at kahit na si Euron ay mahina at nahihirapan sa mahika, siya ay matalino at magiging isang ganap na may kakayahang pamunuan ang kaharian tungo sa kasaganaan. Ang kanyang kakayahang magpagaling ay kahanga-hanga rin, at sa hinaharap, siya ay kikilalanin at magpapagaling ng marami sa mga may sakit sa kaharian. Idineklara ni Jade na pareho silang may kinabukasan, at magdadala sila ng liwanag na mas maningning kaysa sa sinumang maharlika na humuhusga base lamang sa katayuan. Inulit ni Laurel ang mga salitang mas maningning na kinabukasan at inamin na baka tama siya. Lumapit siya kay Jade at sinabing wala nang natitira para sa kanyang pamilya kundi kawalan ng pag-asa. Ang pakikialam sa utos ng isang mataas na ranggong maharlika ay isang krimen na maaaring lalong magpabilis sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Binanggit niya ang kanyang mga nakababatang kapatid, walang muwang at inosente, na walang alam sa mundo. Sa isang alaala, binati siya ni Said at Hazelrun sa pagkakapasok sa advanced class. Niyakap sila ni Jade at kinumpirmang napakagandang balita nito. Tinanong ng kanyang mga kapatid kung makakangiti na bang muli ang kanilang ama mula ngayon, at kung magiging masaya na ulit ang kanilang pamilya, na nagpatahimik kay Jade. Nanatili siyang tahimik sa harap ng kanilang tanong. Pagkatapos, niyakap niya ulit sila at hiniling na maniwala sa kanya. Nangako siyang makakapagtapos sa advanced class habang iniisip ang kanyang mga kapatid at ama. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Laurel na hindi pa huli ang lahat at inabot ang kamay kay Jade. Tinanong niya kung ano ang masama sa pag-una sa pamilya kaysa sa kinabukasan ng kaharian at kung ano ang ginawa ng kanyang mga inosenteng kapatid para danasin ang pagkawasak. Sinabi ni Laurel na kahit gaano pa siya tumutol, aalisin ang magkapatid na commoner ngayon dahil walang mga guro na magliligtas sa kanila. Inilahad niya ang kanyang kamay at hiniling na ayusin ni Jade ang sarili at tapusin ang misyon. Tinitiyak sa kanya na hindi niya ito kinamumuhian. Iminungkahi niyang mamuhay sila ng magkasama bilang matagumpay na mga maharlika. Tumanggi si Jade at itinulak palayo ang kanyang kamay. Sinabihan niya itong lumayo na nagsasabing hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Idineklara niyang poprotektahan niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang pamilya. Tahimik na nagmamasid si Laurel. Binalaan niya si Jade na pagsisisihan ito at naghanda ang binata na lumaban.
Dumating si Leral at ang mga estudyante ng second year advanced class para harapin sina Euron at Ella. Tumayo si Jade sa harap nila, determinado na protektahan sila. Naghanda siyang harapin si Leral, na umaming mas malakas ang kanyang kalaban kaysa sa inaasahan. Sumugod si Jade, tumatangging hayaan silang manalo. Ang kanyang pagkatalo ay maglalagay kina Ella at Euron sa panganib. Naglabas si Leral ng isang maliit na punyal, sinasabing sasaksakin niya ito ng 1-0 beses bago talunin ang magkapatid. Kinuwestiyon ni Jade ang paggamit ng ganoong kaikling punyal. Pagkatapos ay sumugod siya ng napakabilis, ngunit nanigas ang kanyang katawan sa kalagitnaan ng kilos. Sinamantala ang pagkakataon, sinaksak siya ni Leral ng may katumpakan. Habang nararamdaman ni Jade ang tama, nagkomento ang kanyang kalaban na gumamit na siya ng mahahabang espada dati pero mas gusto niya ang mga punyal. Gusto niyang makita ng malapitan ang kanyang mga kalaban. Bumagsak si Jade sa lupa, at malamig na ipinaalam sa kanya ni Leral na siyam na saksak pa ang natitira. Ipinagdiwang ng isa sa kanyang mga kasama ang pag-activate ng movement ceiling skill, habang inamin ng isa pa na nakakatakot pa rin ito. Ipinaliwanag ni Nigel na nahirapan din sila noong una, pero hindi naman talaga lumalaban si Leral. Naglulunsad lang siya ng isang panig na pag-atake. Tinitigan ni Leral ang kanyang talim at nagbabala na atake siyang muli sa loob ng 10 segundo. Nagsimula ang countdown habang si Jade ay nasa lupa pa, ngunit tumayo siya, hawak ang kanyang demonic sword, niyayakap ang sarili habang nagpapatuloy ang bilang. Gamit ang ika-4 na anyo ng espada, lumikha siya ng isang latigo ng enerhiya at hinampas ang kanyang kaaway. Itinaas ni Leral ang kanyang kamay sa huling segundo upang harangin ang hampas, matagumpay na naidepensa ang sarili. Gayunpaman, muling nanigas ang katawan ni Jade. Lumitaw si Leral sa kanyang likuran at sinaksak ang kanyang likod. Malakas ang tama at nagkomento ang umaatake na kawili-wili ang mga reaksyon ni Jade. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa lupa at nagsimula ng isa pang countdown. Nanatili siyang nakatayo, pinapanood ang paglipas ng mga segundo. Sa huling sandali, inactivate ni Jade ang ikatlong anyo ng espada, na lumilikha ng maraming sibat na tumututok sa kanyang kaaway. Sapul na sapul si Leral ng mga sibat. Humanga ang kanyang mga kasama. Sinabi nila na pambihira ang advanced class ngayong taon para makalikha si Jade ng napakaraming sibat kahit dehado siya. Sinusuportahan ni Jade ang sarili sa lupa gamit ang isang kamay habang humihingal habang tumutusok ang isa sa mga sibat sa kamay ni Leral. Kahit natamaan, inatake siya ulit ni Leral mula sa likod. Nagsimula ang isa pang countdown. Ang laban ay nagaganap malapit sa pinagtataguan ni Euron kung saan siya tahimik na nanonood. Sinabi niya kay Ella na kasinungalingan siguro ang narinig nila tungkol sa mga score. Nag-aalala, natatakot siyang tinatakot na naman ng mga upperclassmen si Jade at iniisip kung makakaligtas ba ito. Sinubukan ni Euron na pakalmahin si Ella, sinasabing magiging ayos lang kung silang dalawa lang. Ganoon pa man, inamin niyang may masama siyang kutob. Sa liwanag, nakaluhod si Jade, pagod na pagod. Tinapakan ng isa sa mga upperclassmen ang kanyang ulo, ngunit mabilis na umatras sa takot. Pinagalitan siya ni Leral, sinabing umalis na lang kung mag-aalinlangan siya. Nandito sila para manalo anuman ang mangyari. Humingi ng paumanhin ang lalaki at mabilis na umatras. Humarap si Leral kay Jade at tinanong kung nakatayo pa ba ito. Malamig niyang sinabi na lahat ng pagtatangkang pigilan siya ay walang silbi, at ngayon ay tatalunin na niya ang magkapatid. Sinabi niyang walang kabuluhan ang kanyang mga ginawa at nagdala lamang sa kanyang pamilya sa kapahamakan. Lumalapit, yumuko si Leral at kinwestiyon ang kanyang mga desisyon, tinatanong kung bakit siya nasa ganitong estado. Nagpatuloy siya, hinihiling na malaman kung bakit kailangang bumagsak ang kanyang pamilya at bakit hindi siya tumatayo. Iminungkahi niyang talunin nila ang mga commoner ng magkasama, tinitiyak sa kanya na kaya pa rin niyang iligtas sila. Pagkatapos ay ibinunyag ni Jade na ang movement lock ay tumatagal ng 5 segundo na may 10 segundong cooldown. Tinitigan siya ni Leral, naiinis at nagtanong kung ano ang pinagkaiba niyon. Nang hindi naghihintay ng sagot, sinaksak niya ito ulit, hinihiling na malaman kung ano ang pinagkaiba nito. Bumangon si Jade sa lupa habang pinapanood siya ng isa na may galit. Hinugot ni Leral ang piraso ng sibat mula sa kanyang kamay at tinanong kung bakit patuloy siyang lumalaban. Pinaalalahanan niya itong kailangan niyang makapagtapos sa advanced class at tinanong kung wala ba siyang pakialam sa pagkasira ng sarili niyang pamilya. Ngunit nanatiling tahimik si Jade, nakikinig sa tanong ng kanyang kaaway kung bakit siya nagsusumikap para sa mga karaniwang tao lamang. May bahagyang ngiti, tinanong niya kung bakit hindi na lang sumuko si Leral. Inulit niya ang tanong kung bakit siya ganito kumilos para sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay pilit niyang itinayo ang sarili at tinanong kung may tunay na kaibigan ba si Leral. Sinabi niyang hindi niya mailarawan kung gaano ito kaawa-awa. Napuno ng galit ang mga mata ni Leral. Sumugod siya, sinusubukang saksakin ulit si Jade. Malakas ang pagtama, ngunit may pumigil sa kanya sa kalagitnaan ng pag-indayog. Tumalsik ang kanyang punyal dahil sa isang biglaang pag-atake. Lumuhod si Jade, nanonood ng may pagkagulat. Tinanong niya si Euron kung ano ang ibig niyang sabihin sa pag-monopolize ng mga score. Pinagaling siya ni Euron ng tuluyan at binalaan siyang huwag nang magpasikat muli. Sinabi ni Jade ang pangalan nito, tulala pa rin.
Nagulat ang ibang mga estudyante sa agarang paggaling na kumukumpirma na totoo ang mga chismis. Nanatiling tahimik si Leral habang nilalapitan ni Yurian ang mga upperclassmen. Sa isang matatag na tingin, binalaan niya silang hindi sila makakaalis ng hindi nasasaktan, lalo na ang mukhang masama. Inutusan niya silang maghanda. Binigyan siya ni Leral ng isang nakakatakot na ngiti. Pinulot niya ang kanyang nahulog na punyal at tinawag siyang isang walang galang na hangal. Sumugod siya, sumisigaw na dudurugin niya ito sa sobrang paglapit. Ngunit nanatiling walang kilos si Yurian, hinihintay ang atake. Hinarap niya ang pagsugod ng kalaban na may kumpiyansang ngisi. Lumikha siya ng isang bola ng enerhiya sa kanyang palad. Gamit ang ikalawang anyo ng espada ng demonyo, direktang tinamaan niya si Leral. Napansin ni Leral na nakabawi na ng enerhiya si Jade, kinikilala ang agaran at kumpletong paggaling. Nag-react siya sa suntok na katatanggap lang niya. Lumapit si Jade at tinanong si Yurion kung bakit siya pumunta. Nagpatuloy siya sa pagsasabing dapat alam ni Yurion kung gaano kapanganib ang lugar na ito. Itinuro ni Yurion na malubhang nasugatan si Jade. Nalito si Jade dahil akala niya pinagaling na siya ni Yurion at nagtanong kung may nakaligtaan ba ito. Tiniyak sa kanya ni Yurian na perpekto ang pagpapagaling niya at ayos lang din si Noona. Ipinaliwanag niyang pinoprotektahan niya ang grupo ng prinsesa at tinanong ni Jade kung bakit siya narito. Sinabi ni Jade na nakahina siya ng maluwag. Sumingit si Leral, tinatanong kung ano ang binubulong nila at nagrereklamong naiwan siya. Nagulat si Jade sa pag-amin ni Leral ng kalungkutan habang naging interesado naman si Yurian sa komento. Naramdaman niya ang mana ni Leral na umaapaw sa pagnanasang pumatay. Binalaan ni Jade si Yurian na maghandang tumakbo. Sinabi ni Yurion na mas mapanganib ang lalaki kaysa sa inaakala niya, kahit kararating pa lang. Tinanong ni Leral kung sino ang nagsabing hahayaan niya silang makatakas. Napansin ni Jade na ginagamit na naman ni Leral ang kakayahang pumipigil sa kanilang paggalaw. Iniisip niya kung sino sa kanila ang tunay na napipigilan. Sumugod si Leral gamit ang isang punyal at tinanong ni Jade kung sino ang target nito. Nag-react siya sa bilis ng kanyang kalaban at ipinatawag ang espada ng demonyo. Pagkatapos ay ginamit niya ang ikawalong anyo para gumawa ng isang kalasag at harangin ang atake. Sinabi ni Jade na nahulaan na niyang ipipigil ni Leral ang kanyang paggalaw. Ininsulto siya ni Leral. Tinanong ni Yurian kung matatawag pa ba yung espada. Nakikitang paborable ang sitwasyon, habang napagtanto ni Jade na ang paralysis ay para pilitin siyang protektahan si Yurion. Tinanong ni Leral kung nahulaan ba niya ang atake dahil ginawa niya ang kalasag bago pa huminto ang kanyang katawan. Hinawakan niya si Jade at nagkomento sa pagpupumiglas at paglaban nito. Minura ni Yurian ang kanyang kalaban, tinawag itong pangit. Nagbabala siya na kapag nagpakita pa ulit si Leral, papatayin niya ito bago pa man niya mapansin na nandoon siya. Nag-react si Leral sa banta at nagtanong kung ano ang ibig sabihin yon. Nagtataka siya kung bakit siya nakakaramdam ng takot. Inactivate ni Yurian ang kanyang healing ability kay Jade na nagtanong kung bakit tumigil sa pag-atake si Leral. Tumayo si Jade at idineklara na ito na ang kanilang pagkakataon para talunin ang kaaway. Nawala ng pasensya si Leral at sinigawan ang grupo. Sinabi niyang sawa na siya at binigyan ang kanyang mga kasama ng 10 minuto para talunin silang lahat. 3 estudyante ang lumitaw sa likod niya. Ipinagdiwang nila ang utos na sinasabing hinihintay na nila ito. Inamin ni Jade na nakalimutan niyang nandoon sila. Nanukso si Leral na duda siyang makakataka sila sa kanya, lalo na sa buong second year advanced class na lumitaw na ngayon. Nag-react si Jade sa bagong banta. Tinanong niya ang sarili kung ano ang magagawa niya sa sitwasyong ito. Sinabi niya sa sarili na itigil ang mga walang kwentang iniisip dahil walang magbabago kung manliliit lang siya. Nag-focus siya sa paghahanap ng paraan para makatakas. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, pinipilit ang sarili na mag-isip ng malinaw. Determinado siyang humanap ng solusyon, ngunit sumingit si Yurian at sinabing sapat na ang ginawa niya. Pagkatapos ay hinawakan ni Yurian ang balikat ni Jade. Nag-react si Jade ng may pagkalito. Sinalo siya ni Yurian nang himatay nito at tinanong kung ayos lang ba siya. Isang estudyante ang nangutya, sinasabing sa huli, hinimatay lang si Jade sa takot. Sinabi ni Yurian sa kanya na iwan na sa kanya ang lahat at matulog na. Sa ibang lugar, isang espada ang nakatusok sa lupa, at may nagkomento na huli na sila. Si Ricky, pangalawa sa advanced class, ay nagtanong kung hindi ba nila kukunin ang kanilang kasamahan. Sa malapit, ipinagtapat ni Ella sa prinsesa na kakaiba rin ang tingin niya sa sitwasyon. Ipinaliwanag niya na nangako si Yurian na babalik agad at iniisip kung may mali ba. Sumang-ayon si Prinsesa Saruti, ang una sa ranggo, at iminungkahing hanapin nila siya. Napansin ng isang estudyante na agad silang bumabagsak. Pagkatapos ay inutusan sila ni Leral na hanapin at patayin sila dahil walang maaaring iwang buhay na saksi. Nagreklamo siya na tumakas ang lalaki habang may buhat sa likod. Huminto si Leral nang makaramdam ng papalapit na presensya. Kinausap niya ang naka-helmet na tao at tinanong kung sino ito. Isang estudyante ang nag-utos na tumabi siya, ipinaalala na may misyon sila mula sa mga nakatataas. Sinabi ni Yuri Sumung na matagal na rin mula noong huli siyang mag-ehersisyo. Ginamit niya ang pagkakataon para mag-inat at umasang walang mamamatay ng ganoon kadali. Huling beses nang nagtanong si Leral kung sino siya.
Ipinakilala ng naka-helmet na tao ang sarili bilang si Yuri, ang henyong eskrimador. Inutusan sila ni Leral na atakihin habang nakatayo lang siya, at 3 estudyante ang sumugod. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Leral. Ang una ay si Zemkang, isang simbolo ng lakas na kayang durugin ang mga bato gamit lang ang kanyang mga kamay. Ang pangalawa ay si Ilo, isang kakaibang lalaki na naliligayahan sa pagpatay. At ang pangatlo ay si Kelly, ang pinakamahina sa grupo ngunit kilala sa pagkumpleto ng anumang misyon na ibigay sa kanya. Sinabi ni Leral na silang lahat ay mahuhusay na mga tauhan at ipinangako na dahan-dahang pababagsakin ang estranghero sa harap nila. Tinanong niya kung iyon na lang ba ang kayang gawin ng kalaban. Bigla, ang mga katawan ng kanyang mga kasama ay marahas na tumilapon paatras. Lumingon si Leral na nalilito. Ang 3 alagad ay nakabaligtad na ngayon sa mga puno ng kahoy. Pinagmasdan ni Leral ang eksena ng tahimik. Idineklara ni Yuri Sunggang na hindi gumagana sa kanya ang kakayahang maghigpit at sinabihan si Leral na itigil na ang mga walang kwentang panlilinlang. Inulit ni Leral ang mga salitang walang kwentang panlilinlang ng may paghamak. Pinagalitan siya ni Yuri, sinabing makinig siya kapag may nagsasalita. Sumugod si Leral gamit ang isang punyal, ngunit madaling naharangan ang kanyang atake. Sinabi ni Yuri na hindi iyon gagana. Tinanong niya kung iyon lang ba ang alam gawin ni Leral. Tinitigan lang siya ni Leral ng tahimik na inis. Nagpakawala si Leral ng sunod-sunod na atake, ngunit dinipensahan ni Yuri ang bawat isa. Pagkatapos ay sumigaw siya, tinatanong kung ano ang problema, at sinabing hindi mananalo ang kalaban niya sa pagharang lang. Nanatili si Yuri sa isang depensibong tindig. Nabasag ang punyal ni Leral sa kanyang kamay. Tinitigan ni Leral ang basag na punyal habang tinatanong ni Yuri kung siya ba ang top-ranked na sophomore. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na nagsasabing hindi man lang siya mapapawisan kung ito lang ang kaya ni Leral. Tinitigan siya ni Leral. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Inihayag niya na 4 na taon na mula noong huli siyang gumamit ng mahabang espada. Sumugod si Leral para umatake, at sinabi ni Yuri na inaabangan niya ito. Lumapit siya ng napakabilis. Tinanong ni Yuri kung susubukan niya na naman iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit isipin ni Yuri na limitado lang sa paghihigpit ng kilos ang kanyang kakayahan. Inihayag ang dahilan kung bakit siya ang top ranker. Ibinaluktot ni Leral ang kanyang talim at tinamaan ang balikat ni Yuri. Pinagmasdan ni Yuri ang marka sa kanyang balikat. Ang dahilan ay walang makasabay sa kanyang bilis. Noong nakaraang taon, siya ang may pananagutan sa kaso ng pananakit sa entrance ceremony ng advanced class, ngunit inihayag ng Board of Directors ng Royal Magic Academy na mahalaga siya sa tagumpay ng kaharian. Tinanong ni Leral kung paanong naglakas loob siyang isipin na kaya niyang sabayan ang bilis niya. Idineklara niya na ang bilis ay kapangyarihan. Nagkomento si Leral na matibay ang katawan ni Yuri dahil binalak niyang in-neutralize ang kaliwang braso nito, ngunit nag-iwan lamang siya ng marka at itinuro ang mismong marka. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi iyon ang marka niya. Yumuko si Leral na nalilito at nakita ang isang malaking marka sa sarili niyang dibdib. Pagkatapos ay natanto niya ang sitwasyon. Naramdaman ni Leral ang epekto ng tama. Nainip si Yuri sa sitwasyon habang napapaluhod si Leral. Sinabi ni Leral na nakasalalay sa kanyang talento ang kinabukasan ng kaharian. Sumagot si Yuri na ang kapal ng mukha niyang sabihin yon mula sa isang taong kagagawa lang ng mapanganib na bagay. Pagkatapos ay nanahimik siya. Isang alaala ang nagpapakita kay Leral na kinaladkad ang batang si Jade sa gubat. Pagkatapos ay tumayo siya sa ibabaw ng nakahandusay na bata, hawak ang isang punyal. Lumitaw si Jade, nakahandusay at bugbog sarado sa lupa. Pabalik sa kasalukuyan, tinawag siya ni Yuri. Lumapit siya at nagbabala na hindi niya ito basta-basta hahayaang makatakas. Pagkatapos ay tinanong ni Leral kung sino siya. Itinaas ni Yuri ang kanyang espada at nagpaalam. Sa malayo, tinanong ni Prinsesa Saruti ang tungkol sa isang madilim na enerhiya habang nag-react si Ricky. Pagkatapos ay binanggit ni Ricky ang pangalang Yura Sangong. Nakilala niya ito bilang pangunahing salarin sa kaso ng entrance exam at naghanda ng wind spell. Sinabi ng prinsesa kay Ella na kailangan na rin nilang kumilos. Mabilis na tumakbo si Ricky sa gubat. Pinanatili niya ang kanyang pokus sa daan sa unahan. Pagdating sa lugar, kinumpirma niya na ang top rank na sophomore na si Yuri ay nakatayo sa ibabaw ng nakahandusay na katawan ni Leral. Lumapit si Ricky at tinawag si Yuri Songgong, ngunit sinabi ng taong naka-helmet na tawagin na lang siyang Urus. Tinanong siya ni Ricky kung si Leral, ang pinakamagaling sa mga sophomore, ay hindi rin sapat para sa kanya. Tinanong niya kung bakit hindi sinusubukang lipulin ni Urus ang mga estudyante, at sumagot ito na wala siyang nilipol na sinuman. Tinanong ni Ricky kung wala ba siyang balak sabihin ang totoo, ngunit sumuko na lang at hinawakan ang puluhan ng kanyang sandata. Pagkatapos ay naghanda siyang umatake na nagsasabing pipilitin niya itong umamin. Simpleng tinanong ni Urus kung mas malakas ba siya kaysa kay Leral. Binalaan siya ni Ricky na magsisisi siya kung inaakala niyang pareho pa rin siya sa dati. Dahil sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang kapangyarihan ni Kylie, ang dakilang espiritu ng hangin. Tinanong ng taong naka-helmet ang tungkol sa dakilang espiritu. Ipinaliwanag ni Hersha na maaari itong maging kahit ano mula sa isang hari ng demonyo hanggang sa isang hari ng mga dragon na halimaw.
Napansin ni Eurus na tulad ng inaasahan, may iba pang lahi bukod sa mga tao. Tinawag ni Ricky ang pangalan ni Nay, ang dakilang espiritu ng hangin, at hiniling na palakasin siya. Naisip ni Eurus na ang galing noon at kung dapat ba siyang maghanda rin ng isang awakening skill. Itinuon ni Ricky ang kanyang kapangyarihan sa kanyang tingin. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng 1,000 espadang hangin kay Eurus. Tinapos ni Ricky ang kilos ng kanyang pag-atake. Sinalubong ni Eurus ang sunod-sunod na atake. Pagkatapos ay nagkomento siya na medyo nakakaginhawa yon. Nawala ang enerhiya ng atake. Pagkatapos ay hinawakan ni Eurus ang puluhan ng sarili niyang espada. Sa isang hagod, iwinasiwas niya ang mga natitirang talim. Pagkatapos ay nag-isip siya kung gagana ba ito. Ang sandata ni Ricky ay nagsimulang balutin ng enerhiya. Nakita niya ang maikling sandali na nagbaba ng depensa ang kanyang kalaban bilang isang ginintuang pagkakataon. Naghanda si Ricky na tapusin ang laban sa isang atake, ngunit pinanood ni Eurus ang papalapit na atake at sinabing magaling ito. Nagtanong siya tungkol sa dalawang salitang malapit nang makita ng kalaban niya. Naghahanda si Ricky na ibigay ang sagot. Lumitaw si Eurus sa likod niya at umatake. Inihayag na ang sagot ay aftermage. Pinagalitan niya ito, nagrereklamo na naman daw siyang nilusob ni Eurus. Pagkatapos ay sinabi ni Eurus na, kahit ganoon, mas magaling pa rin siya sa mga second year na estudyante. Isang anunsyo ang nagpapaalam sa kanila na kanselado na ang senior joint class ng first year honor classes. Ang dahilan ay lumitaw si Yurisu, ang suspect sa insidente sa mga Maharlika, at muling hinarap ang mga estudyante. Pagkatapos ay naglakad si Ginang may determinasyon sa isang pasilyo. Tinawag siya ni Director Mages sa pangalang Haiwon. Tinanong niya kung natanggap na ba niya ang ulat. Kinumpirma niya na narinig niya ang tungkol sa insidente habang hinahanap siya ng ibang mga guro. Ipinaliwanag ni Gina pinigilan siyang pumunta sa lugar, at nagkomento ang direktor na hindi niya akalain na siya ang tipo na nagpipigil. Pagkatapos ay inihayag niya na sinadya niyang manatili dahil hindi niya inakala na maapektuhan ang kanyang mga estudyante. Naniniwala si ginagawa ito ng isang taong may mataas na otoridad na kayang direktang manipulahin ang mga guro. Sumang-ayon si Director Mages, sinabing naniniwala rin siyang isang mataas na Maharlika ang may kasalanan. Pagkatapos ay tinitigan niya ito ng seryoso. Isang imahe ng kanyang nasirang silid-aralan ang pumasok sa kanyang isip. Sa gitna ng mga wasak na gamit, kinausap niya ang direktor. Pagkatapos ay sinabi niya na sana ay hindi ito sangkot sa insidenteng ito. Tinawag siya ni Mages sa pangalan, Haiwon. Sinabi niya na nakakabahala ang sitwasyon at hindi lang para sa kanya. Sinabi ni Ginagalit na galit din siya na naapektuhan ang mga estudyante. Nanumpa siyang hindi siya sangkot at ibinunyag na iniimbestigahan niya ang mga gurong pumigil sa kanya dahil naniniwala siyang sumusunod lang sila sa utos. Pagkatapos ay hiniling niya na imbestigahan ang mga second-year honor students dahil sila ang humarap sa kanyang mga estudyante. Ipinaalam sa kanya ng direktor na nagpapagaling sila mula sa komprontasyon kay Yurisu at malapit nang magsimula ang investigasyon. Nag-isip si Gi kung maaaring isang espiya si Yurisu na ipinadala ng imperyo. Sumagot si Mages na hindi pa ito kumpirmado, ngunit kailangan nilang malaman sa lalong madaling panahon. Nagtapos siya sa pagsasabing ang taong ito ay isang mapanganib na nilalang na maaaring nagtatago sa paaralan at lihim na inihahanda ang kanyang mga plano. Nasiyahan si Yurian sa 2 malalaking piraso ng karne. Sinabi ni Ella na masarap ang pagkain at nag-alok ng matamis kay Yurian na kumakain din ng karne. Pagkatapos ay nag-isip siya kung ito ba ang magiging dahilan para mahuli siya sa honor class, kahit na magplano sila ng isa pang mapanganib na aralin. Kinuwestiyon ni Chris ang kanilang ugali, ngunit pinagalitan siya ni Rizzo ng may inis. Hinamon siya ni Chris na ayusin ito sa isang direktang komprontasyon, ngunit sumagot si Rizzo na pagsisisihan niya ang hamon. Nagkomento sina Hina at Goliath na naapektuhan din sila ng salarin, ngunit mukhang maayos dahil sa kanilang agarang paggaling. Pagkatapos ay nagkomento si siya na naiinggit siya doon. Biglang nag-react si Mo. Tinanong ni siya kung anong problema. Lumapit si Jade na tinatawag sina Ella at Yurian. Sinabi niyang masaya siyang ligtas silang dalawa, at tinanong ni Yurian kung ayos lang si Jade. Kinumpirma ni Jade na bigla siyang hinimatay, ngunit ayos lang dahil paminsan-minsan itong nangyayari. Sinabi ni Ella kay Jade na sinubukan niyang isakripisyo ang sarili para protektahan sila. Pagkatapos ay hiniling niya na mula ngayon, huwag na niyang subukang gawin ang mga bagay ng mag-isa para malampasan nila ito ng magkasama. Tinanong ni Jade si Ella kung sila ba ay mahahalagang kaibigan, at nag-react siya sa tanong. Masaya siya sa ideya, ngunit nagkomento si Yurian na sinuna muna ang una, kasunod ang menu ng tanghalian, at saka lamang si Jade. Pagkatapos ay hiniling ni Jade na swertehin siya. Sa senior joint class na maaaring humantong sa demotion, lahat ng first year na estudyante ay nakalabas ng ligtas. Nakalabas din ng ligtas si Yurian sa honor class. Pagkatapos ng ilang buwan ng kapayapaan, inihayag ni Director Mages na ang special magic student na si Yurian ay mapapatalsik kung babagsak siya sa pagsusulit. Kinumpirma ni Yurian na totoo ito, na naglalagay sa kanya sa panganib ng pagpapatalsik. Orihinal na, sa pag-enroll bilang isang special magic student, may kondisyon ng pagpapatalsik para sa mababang grado. Ngunit naniniwala ang direktor na madali rin niyang maipapasa ang pagsusulit na ito, at sumang-ayon si Yurian.
Pagkatapos ay tumikhim ang direktor at ipinagpatuloy ang paliwanag. Ang sesyon na ito ay ang midterm exam ng Royal Magic School, isang monster hunting test para sa honor class. Lahat ay papasok sa kani-kanilang gubat para sa pagsusulit at kailangang makakolekta ng 20 puntos para makapasa. Kinuwestiyon ni Rizzo ang 20 puntos, iniisip na mukhang komplikado, habang pinapagalitan siya ni Chris sa kanyang paraan ng pagsasalita. Pinuri ni Director Mages ang tanong ni Rizzo. Pagkatapos ay nagbunyag siya ng mahalagang impormasyon, ipinapaliwanag na ang mga halimaw na uri ng hayop tulad ng mga lobo, oso, at tigre ay level 1. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na ang mga halimaw na uri ng sandata tulad ng mga espada, pana, at palakol ay level 2. Para naman sa mga halimaw na uri ng natural na sakuna, tulad ng mga bagyo at lindol, sila ay inuri bilang level 3. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang mga halimaw na uri ng sakit na nagdudulot ng iba't ibang karamdaman ay level 4. At sa wakas, binanggit niya na mayroon lamang isang level 5 na halimaw sa mundo. Nilinaw ng direktor na habang tumataas ang lakas ng isang halimaw, tumataas din ang panganib na dulot nito sa mga tao. Naging interesante para kay Yurion ang paliwanag, at napagtanto na ang mga halimaw ay kalaban ng sangkatauhan. Pagkatapos ay pinutol siya ni Rizzo at muling nagtanong tungkol sa 20-point system. Muling pinuri ni Mages ang magandang tanong ni Rizzo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga level 1 na halimaw ay may halagang 2 puntos, at ang mga level 2 na halimaw ay may halagang 5 puntos. Naiintindihan ni Goliath na kailangan lang nilang manghuli at mag-ipon ng 20 puntos, at tinanong kung kailangan pa ba ng karagdagang paliwanag. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanila ng direktor na ang pagsusulit ay tatagal ng 5 araw at ito ay isang individual na kompetisyon. Kinakalkula ni Yurion na kakailanganin niyang manghuli ng 4 na level 2 na halimaw para makapasa nang hindi inilalabas ang kanyang lakas. Tinanong ni Mova ang direktor kung ilang puntos ang katumbas ng mga level 3 na halimaw. Nagkomento ang direktor na sa mga first year na estudyante, siya ang pangatlong nagtanong niyan. Sumagot siya na ang mga level 3 na halimaw ay may halagang 20 puntos, ngunit binalaan sila na umatras kaagad kung makakasalubong sila ng isa. Sinabi ni Rachel na ang isang level 3 na halimaw ay hindi kayang talunin ng isang estudyante anuman ang mangyari. Tiniyak sa kanila ni Professor Garyun B na sila ang haharap sa anumang level 3 na halimaw sa pagsusulit na ito. Idineklara ni Gina walang sinuman ang makakagambala sa pagkakataong ito, maging mga halimaw man o ang kalaban na si Yurisu. Bilang eksklusibong bantay ng honor class, sinabi niyang personal niya itong haharapin. Naging interesante para kay Yurian ang mas mahigpit na pagbabantay sa panahon ng midterms. Ang tanong ay kung ligtas bang maipapasa ni Yurian ang midterm exam nang hindi inilalabas ang kanyang lakas. Inanunsyo ng direktor ang monster hunting test, ipinapaliwanag na ang level 1 ay may halagang 2 puntos at ang level 2 ay may halagang 5 puntos. Naiintindihan ni Yurian na kahit madali ang pagsusulit, kailangan niya ng kabuang 20 puntos para makapasa. Lumalabas na maraming mata ang nakabantay sa pagsusulit na ito, at lalo na ang kay Instructor Ye. Lumapit si Chris at tinanong si Yurian kung alam ba niyang individual na kompetisyon ang pagsusulit. Pagkatapos ay inasar niya ito, tinatanong kung paano makakaipon ng 20 puntos ng mag-isa ang isang taong marunong lang magpagaling. Ipinagtanggol siya ni Ella at tiniyak na tutulong siya sa anumang paraan, ngunit nagpasalamat lang si Yurian sa kanya. Pagkatapos ay sumagot siya na mas gusto niya talaga sa ganitong paraan. Lumapit si Professor Gary Yunbi sa direktor. Ipinaalam niya na naipadala na niya ang mga estudyante sa kanilang mga itinalagang lokasyon. Binati siya ni Mages habang gumagamit ng isang bolang kristal ang isang babaeng guro upang obserbahan ang mga estudyante. Ang bola ay nagsimulang kumonekta sa mga lokasyon ng pagsusulit. Malinaw na lumitaw ang imahe ni Prinsesa Saruti sa mahiwagang aparato. Inanunsyo ng guro na kumpleto na ang koneksyon at mukhang nasiyahan ang direktor. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa sa mga bola at nag-isip kung sino ang unang makakapasa sa pagsusulit. Isang propesor ang nagpahayag na, natural, ang prinsesa ang unang makakapasa dahil sa kanyang pambihirang talento para sa kanyang edad. Ngunit binanggit ni Garion Bisiriki, sinasabing mukhang pambihira rin ang estudyanteng iyon. Isang guro ang nagkomento na lahat ng first year na estudyante ay mahuhusay, ngunit pagkatapos ay nagtanong tungkol sa special magic student. Isang instructor ang nag-aalinlangan na ang karaniwang tao ang mauuna, iniisip na hindi man lang niya maipapasa ang pagsusulit ng mag-isa. Nag-aalala ang guro, sinasabing walang paraan na mapatalsik siya at dapat talagang manatili si Yurian sa paaralan. Gayunpaman, sinabi ni Gina hindi pa niya nakikita ang kanyang agarang buong paggaling. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na kailangan nilang manood para malaman kung maipapasa niya ang pagsusulit o hindi. Sa gubat, hiniling ni Yurian na huwag siyang panoorin. Pagkatapos ay napansin niya ang isang lumulutang na mata sa kalangitan na nagmamasid sa kanya. Alam ni Yurian na mapapatalsik siya kung hindi siya makakakuha ng 20 puntos at kailangan niya ng paraan para makapasa nang hindi inilalabas ang kanyang kapangyarihan, ngunit iniisip niya kung ano ang limitasyon ng lakas.
Pagkatapos ay naalala niya na ang agarang buong paggaling ay isang hindi kapani-paniwalang pamamaraan sa mundong ito. Tinanong ni Yurian kung ang limitasyon ng lakas ay para lamang sa lakas ng pag-atake. Isang higanting daga ang lumitaw sa likuran niya habang siya ay naguguluhan. Lumingon siya, nagkomento na nakakatakot ang anyo ng nilalang. Sinubukan ng higanting halimaw na atakihin si Yurian. Pagkatapos ay tumingin siya sa lumulutang na mata na nagmamasid sa kanya. Gamit ang kanyang tungkod, lumikha siya ng isang malaking ipo-ipo ng tubig. Isang guro ang natuwa, sinabing iyon ay isang kamangha-manghang daloy ng tubig. Nagulat ang isa sa mga instruktor na ginagamit ng isang estudyante ang mahiwagang aparato na kanyang nilikha sa ganoong paraan. Nagkomento si EA na mayroon siyang mahusay na kapangyarihang mahika, ngunit idinagdag niya na hindi sapat ang kanyang lakas, at nananatiling nakatayo ang nilalang. Pagkatapos ay inasar ito ni Yurian, sinasabing mukha itong basang daga. Napansin niya na, tulad ng inaasahan, sa antas na ito, walang sakit sa kanyang puso. Isang alaala ang lumitaw noong agad na nag-react ang kanyang puso. Noon, sinusubukan niyang gumamit ng kapangyarihan na mas malakas ng ilang beses, na nangangahulugang ang isang tiyak na antas ng kapangyarihan ay hindi magdudulot ng kamatayan kapag natuklasan. Pagkatapos ay nahati sa dalawa ang higanting daga. Ngayon ay napaliligiran si Yurian ng tatlong magkakatulad na halimaw. Pagkatapos ay nag-isip siya kung ano nga ba ang kritikal na antas ng kapangyarihan. Isang kalansay na halimaw ang lumitaw sa likod ng isa sa mga daga. Pinanood ni Yurian ang nilalang ng mabuti. Isang halimaw na hugis espada ang nagpakita. Sumugod ang nilalang ng mabilis, pagkatapos ay inatake nito ang higanting daga ng maraming beses. Iniilagan ni Yurian ang mga paparating na atake. Tinalo ng espada ang mga natitirang halimaw. Pinapanood ng mga guro ang eksena sa pamamagitan ng mga bolang kristal. Matapos mawala ang usok, natahimik ang lugar ng labanan. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kakayahan para gumaling. Ipinagdiwang ng isang guro ang mabilis na paggaling habang nagulat naman ang isang instructor na walang pinsala. Pagkatapos ay nagkomento si Yurian na ang isang level 2 monster na tulad niyon ay nagkakahalaga ng 5 puntos. Naisip niya kung nakakaipon ba ng maayos si Ella ng kanyang mga puntos. Binalaan ni Jade si Ella na mag-ingat sa halimaw sa harap nila. Nagpakita ang nilalang na isang level 2 monster. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jade na tapusin na nila ito ng mabilis para mahanap si Yurian. Nagkomento si Ella na baka nasa panganib ito habang naghahanda ng atake ang halimaw na may palakol. Pagkatapos ay pinanood nila ni Jade ang papalapit na nilalang. Sumugod siya para salubungin ang atake ng halimaw gamit ang sarili niyang kakayahan. Pagkatapos, sinubukan niyang pigilan ang paparating na atake. Nag-react si Jade sa lakas ng nilalang. Sumama si Ella sa kanya para tumulong na harangin ang atake. Magkasama silang nagtulong para labanan ang atake. Nahirapan si Jade na panatilihin ang depensa, ngunit dahil sa lakas ng impact ay tumilapon sila paatras. Nagpasalamat si Jade kay Ella, at sinabi niya na napigilan niya ang atake dahil sa kanya, ang kanyang mahalagang kaibigan. Nag-react siya sa komento habang binanggit ni Ella na nanginimay pa rin ang kanyang mga kamay. Napagtanto niya na mas malakas ang isang level 2 monster, at nangangamba na baka malubhang masaktan si Yurian. Pagkatapos ay ipinakita ni Ella ang kanyang determinasyon. Idineklara niya na kailangan nilang magmadali, tapusin ang halimaw at hanapin si Yurian. Sumang-ayon naman si Jade sa plano. Sumang-ayon si Ella, at nagkomento si Jade na mahihirapan ang lalaking iyon na mag-ipon ng puntos ng mag-isa. Kalalaban lang nila sa isang level 2 monster. Dahil dito, mas naging kumpiyansa sila dahil malakas man ang kalaban pero hindi ito imposibleng talunin. Pero ngayon, nagulat ang dalawa habang nakatingin sa itaas. Isang malakas na bagyo ang nagsimulang mabuo sa kalangitan. Pagkatapos, isang level 3 monster, isang hurricane, ang lumitaw sa harapan nila. Sa silid ng pagbabantay, pinapanood ng mga guro ang takbo ng pagsusulit. Ipinapakita sa isa sa kanilang mga bolang kristal si Uriin na mag-isa sa gubat. Patuloy na sinusubaybayan ng mga instruktor ang mga estudyante sa pamamagitan ng mga mahiwagang kagamitan. Biglang nagsimulang magkabitak-bitak ang isa sa mga bolang kristal. Nag-react ang gurong may hawak nito, nagtatanong kung ano yon. Director Mages, ipinaalam sa iyo ang tungkol sa mga Area 2, B3, at C1. Nagulat ang isang instructor nang malaman na may kabuang 3 level 3 monster na ang nakita. Sinabi ni Mages na kakaiba ito. Ito ang gubat na itinalaga para sa mga first year na estudyante, kung saan mga level 1 at 2 na halimaw lang dapat ang lumitaw. Dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring ito, tinawag niya si Nagarionbi, Jerry, at Haiwon. Pagkatapos ay inutusan niya silang pumunta sa mga lokasyon kung saan nakita ang mga level 3 na halimaw. Idineklara ni Mages na kailangan nilang protektahan ang mga estudyante, ang kinabukasan ng kaharian, anuman ang mangyari. Sa gubat, nagpakita ang halimaw na hurricane. Napatingin si Ella sa itaas, nagtataka kung ano ang nangyayari. Nagtataka siya kung ano nga ba talaga ang level 3 monster na yon. Nagtataka sila kung saan magsisimula at kung paano atakehin ang bagay na yon. Sumigaw si Jade na mag-focus si Ella. Binalaan niya ito na malapit nang dumating ang mga guro at hindi siya dapat matamaan hanggang sa mga oras na yon. Sumang-ayon naman si Ella sa plano.
Napunta ang isip niya kay Yurion at nag-aalala kung ayos lang ba siya. Biglang nagsimulang lumutang sa hangin ang katawan ni Ella. Iniabot ni Jade ang kanyang kamay, sumisigaw na abutin niya ito. Halos magdikit ang kanilang mga kamay sa ere. Hinawakan niya ito at binalaan na huwag bumitaw, anuman ang mangyari. Ginamit ni Jade ang kanyang kakayahan para subukang makalapag ng ligtas sa lupa. Biglang naramdaman ni Jade ang paparating na panganib. Sumigaw siya na umilag habang umaatake ang halimaw. Tinamaan silang dalawa ng atake na nagpatilapon sa kanila. Nakahiga sa damuhan, tinanong ni Jade si Ella kung ayos lang ba siya at sumagot ito ng bumangon si Jade habang nakatingin sa itaas. Napagtanto niyang sunod-sunod ang krisis dahil sa dalawang halimaw na humaharang sa kanilang daan. Naghahanda sina Jade at Ella para sa paparating na laban. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang enerhiya habang inihahanda naman ni Ella ang kanyang espada. Sumigaw si Jade na para makatakas, kailangan nilang piliting makalusot. Sumugod ang halimaw na may palakol para umatake. Naghahanda si Jade na harangin ang atake. Gamit ang ikawalong anyo ng kanyang madilim na espada, lumikha siya ng kalasag para ipagtanggol laban sa atake. Gaya ng inaasahan, matagumpay niyang naharang ang atake. Nabalot ng enerhiya ang espada ni Ella. Pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw ng kalasag ni Jade para atakihin ang kabilang halimaw. Pagkatapos ay bumangga ang kanyang talim sa nilalang. Nag-react si Ella sa lakas ng tama. Ang kanyang atake ay nagdulot lamang ng mababaw na pinsala sa nilalang. Pagkatapos ay tumakbo si Jade at sinabing ayos lang siya, na ikinagulat ni Ella. Pagkatapos ay sumugod siya papunta sa halimaw. Sa isang alaala, tinanong siya ng kanyang ina kung talagang balak niyang isakripisyo ang sarili para protektahan ang kanilang pamilya. Sumagot si Jade na ayos lang siya at walang takot kung para sa kanila. Pagkatapos ay napuno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Itinaman niya ito, sinabing hindi iyon totoo, at nagpatuloy na hindi niya kailangang isakripisyo ang sarili para sa pamilya. Pinayuhan niya ito na laging gamitin ang kanyang lakas para protektahan ang sarili, ang kanyang mga kasama, at ang mga mamamayan. Naalala ni Jade ang mga salita ng kanyang ina tungkol sa kanilang papel bilang mga gumagamit ng mahiwagang espada. Sa katunayan, naalala niya na hindi niya ibinigay ang lahat ng harapin si Leral. Pagkatapos ay naalala niya kung paanong iyon ay isang problemang inakala niyang nalutas na niya sa pamamagitan ng sariling sakripisyo. Pagkatapos, naalala niya kung paanong ipinunto ni Yorian kung gaano siya kalubhang nasugatan. At naalala rin niya ang sinabi ni Ella na gusto niyang isakripisyo ang sarili para protektahan sila. Isang imahe ng kanyang mga nakababatang kapatid ang lumitaw, na humihiling na huwag siyang masaktan. Pabalik sa kasalukuyan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang unang anyo ng mahiwagang espada, na lumilikha ng isang atake na hugis bungo. Pinapanood ni Ella ang eksena at nagtatanong kung ano yon. Nagtataka si Ella kung anong sandata ang ginagamit niya dahil wala siyang makita. Pagkatapos ay humanga siya sa pambihirang galing ni Jade. Ang halimaw na hurricane ay naghanda ng umatake. Sumigaw si Jade na mag-ingat si Ella sa paparating. Isang malakas na bugso ng hangin ang nagpatilapon sa kanila sa ere. Nag-react ang dalawa sa hindi inaasahang sitwasyon. Nagulat siya kung paanong ang isang simpleng bugso ng hangin ay makapagpapabagsak sa kanila ng ganoon. Pagkatapos ay naghanda siya sa pagbagsak. Napagtanto ni Ella na kung mahulog sila mula rito, tiyak na. Pagkatapos ay naisip niya si Yurian. Bigla, napigil ang kanilang pagbagsak sa ere at ligtas silang lumutang. Dahan-dahang lumapag si Ella habang bumagsak si Jade sa lupa at hinanap niya si Yurian. Pagkatapos ay nagpakita si Yurian at nagtanong kung iyon ba ang level 3 monster. Tinawag siya ni Jade at sinabing gumaan ang loob niyang ayos lang ito. Ipinaalala ni Yurian na paparating na ang mga guro, pagkatapos ay lumingon sa halimaw at nagtanong kung 20 puntos ba ang katumbas nito. Iminungkahi ni Yurian na subukan nilang tatlo na talunin ito, na ikinagulat ni na Jade at Ella. Tinanong ni Jade kung seryoso ba siya at paano niya naisip iyon matapos makita ang nangyari. Nahiya si Ella sa kanyang takot at napagtantong mas malawak ang pag-isip ni Euron kaysa sa kanya. Pero tuwang-tuwang inulit lang ni Euron na 20 puntos ang katumbas nito.